Nakikipaglaban si Mujen, ang squad leader na si Chilbuan, at parang batang nilalaro niya ito, pati na ang pag-iwas sa isang atake sa ere. Naiinis ito kay Chilbuan at hinihiling niyang makipaglaban ang ating MC na parang lalaki. Pagkatapos ay bumaba si Mujen, kinuha ang kanyang 100 kilo na espada na parang walang nangyari. Habang nagtutunggali, mabilis na binawi ni Mujen ang kanyang espada at tinamaan ang espada ni Chilbuan ng sobrang lakas na napaatras ito. Sa pagkakataong ito, pinukpok niya si Chilbuan sa mukha ng sobrang lakas na halos maputol ang ilong niya at napaatras siya sa lupa. Nagulat ang iba dahil hindi pa siya kailanman naging ganito kalakas noon. Upang maunawaan kung bakit magagawa ito ng ating MC sa isang leader ng grupo, balikan natin ang simula. Ang ating MC, na kilala bilang Diyos na Demonyo, ay isang makapangyarihang mandirigma na nakikipaglaban sa siyam na makapangyarihang leader ng sekta sa isang paghahanap ng paghihiganti. Ang kanyang kamangha-mangha at nakakatakot na kasanayan sa espada ay nagpapahintulot sa kanya na makipagsabayan sa mga pinuno ng sekta. Pinaputol niya sila ng may sobrang tumpak kaya lahat sila ay nalilito kung paano niya nagagawa iyon. Di nila namamalayan, unti-unting napuputol silang isa-isa, kaya't naisip nila na walang iba kundi isang halimaw ang ating MC. Kahit na ang mga nakatayo pa ay nakapagpigil sa kanya at naitulak ang espada sa kanyang puso, nakaligtas siya at pinarusahan silang lahat sa kabilang buhay, na sa huli ay ipinangalan sa kanya bilang Diyos na Demonyo. Sa oras na malapit na siyang mamatay, dumaan sa kanyang isipan ang buong buhay niya at nararamdaman niya ang pakiramdam ng kapanatagan na natupad niya ang kanyang misyon. Naalala ng ating pangunahing tauhan nang siya ay inambush ng 3 bata dahil siya ay isang pasaway sa Merem. Sa huli, iniligtas siya ng kanyang master na nagturo sa kanya. Ngunit sa huli, namuhay siya sa pamamagitan ng espada, pumatay ng tao sa kaliwat kanan. Nagtataka siya kung ang buhay ay tungkol lamang sa kanyang mga ginawa at sa sandaling iyon, naaalala niya ang kanyang yumaong asawa. Ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay ay yaong mga kasama niya ang kanyang asawa, ngunit kalaunan ay kinuha rin ito sa kanya. Sa luha, nagtatanong siya kung ano talaga ang kahulugan ng kanyang buhay, at sa huli, isinara niya ang kanyang mga mata sa kamatayan. Bigla siyang nakarinig ng mga reklamo sa paligid niya, akala niya nasa impyerno siya hanggang sa pagbukas niya ng mata ay may nakatayo sa harap niya na nakikichismis at nakikibato sa kanya. Lubos siyang nalilito dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang 2 bata at ang batang lalaki ay ipinagtatanggol ang kanyang nakatatandang kapatid, sinasabing hindi nila maaaring ipasa ang martial arts ng kanilang angkan habang buhay pa ang kanyang kapatid. Sinabi niya na kahit ano pa ang mangyari, kailangang manatili sa kanilang angkan, ang angkan ng Flame Hua. Habang nagtatanong pa rin ang ating MC kung ano ang nangyayari, iminungkahi ng leader ng kalaban na magkasundo na alisin ang lahat ng kanilang alalahanin. Tinatawag niya si Hua Mujen at sinasabi na handa siyang mag-alok ng pera dahil lubhang mahirap ang kanilang angkan. Kapalit nito, maglalaban si Mujen para sa kanilang clan's martial arts at magdudula sila para dito. Ang panalo sa laban ng kukuhan ng lahat, nabigla ang batang lalaki nang marinig ito dahil walang silbi ang nakatatandang kapatid niya, ang ating MC, pagdating sa martial arts. Tapos na ang pasensya ng ating MC sa ingay, at napilitan siyang tanungin ng grupo kung sino si Mujen gayong alam niyang iba siya talaga. Nababahala ang mga tinatawag niyang nakababata sa kanya nang sabihin niya ito, at nakatitig lang sila sa kanya na parang baliw. Pinilit siyang tanungin ng kanyang kalaban kung ano ang sinabi niya, at inihayag niya na kilala siya bilang Diyos Demon, ngunit tawa lang ang naging sagot nito, at iminungkahi niyang tawagin na lang siyang hari ng underworld. Mukhang si Qiang Dubo ang nakakainis niyang karibal, at siya ang ikalawang anak ng Qiangwa Merchant Group. Galit na galit ang mga kapatid ni Mujen dahil sa pagkalito niya na umaabot na sa kasiraan, kaya nagsasalita siya ng walang kwenta. Pati ang pinuno ng Qiangwa Merchant Group na si Bu Choyon ay tinatawanan ng angkan, sinasabing tapos na sila dahil ang panganay ay nasa masamang kalagayan ng isip. Nanatili si Mujen sa tahimik habang sinusubukan niyang unawain kung ano talaga ang nangyayari. Dahil hindi siya nagsasalita, inakala ni Dubo na tinanggap na niya ang hamon at sinabihan niya na gaganapin ang laban sa Biang Pavilion sa susunod na buwan. Ipinaalala ni Dubo kay Mujen na ginawa nila ang kasunduan ayon sa kodigo ng martial arts at hindi niya ito pwedeng sirain dahil may kaakibat na parusa. Pagkatapos umalis ng grupo, tumingin sa kanya ang mga pinaghihinalaang kapatid ni Mujen, nagtatanong kung ano ang balak niyang gawin dahil pinilit nila siyang makipaglaban. Ang mas masahol pa ay hindi pa nakakatikim si Mujen ng kahit isang labanan gamit ang espada. Tumawa ng malakas si Mujen nang marinig ito dahil alam niya na ang espada ay siyang buhay at hininga niya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang enerhiya upang mag-umpisa ng isang sakahan, ngunit bigla niyang napagtanto na ito ay nawala na, parang tuluyang nawala na walang natira. Nagsimula ang inis nang mapagtanto rin niya na napakaselan at mahina ng kanyang katawan. Napaiyak ang kanyang kapatid, pakiusap na magising na si Mujen. Ang batang babae ay sinabihan si Mujen na basura siya at tinawag din siyang hanggal dahil sa pagpapabeya sa grupo ng mga ngalakal. Pinagalitan siya ng kanyang kapatid dahil sa panlalait nito sa kanilang kapatid at nagmungkahi itong humingi siya ng tawad, ngunit tumanggi siya. Sinisi niya si Mujen sa pagkamatay ng kanilang mga magulang at tumakbo siyang umiiyak pagkatapos sabihin ito. Humihingi ng tawad ang batang lalaki para sa kanyang kapatid, sinasabi na minsan nawawala siya sa galit at pagkatapos nito ay umalis na rin siya. Lubos na naguguluhan si Mujen dahil hindi niya mapaniwalaan na kahit mga bata ngayon ay galit na galit sa kanya at tinatawag siyang baliw.
Nalilito si Mujan at alam niya na ang huling naaalala niya ay ang walang awa niyang pagputol sa mga pinuno ng sekta. Akala ni Mujan na dapat siyang mamatay ng mapayapa, ngunit bigla siyang napunta sa isang kakaibang katawan. Napahandusay siya sa lupa sa frustration, nagtatanong kung sino ang mga batang iyon. Bigla na lang, isang kakaibang tao na kaibigan niya ang lumapit sa kanya, tinatanong kung bakit siya lumabas gamit ang kanyang mahina na katawan. Sinasabi niya na nag-aalala siya sa kanya, pero tanong lang ni Mujan kung sino siya dahil halatang hindi niya siya kilala. Nagulat si Mosek nang marinig ito at inisip niyang nakararamdam si Mujan ng panibagong pag-atake dahil sa katangahan na kumakalat sa kanya. Dahil naniniwala siyang tunay na nakalimutan ni Mujan ang lahat, nagpasya siyang ikwento ang kanyang nakaraan. Malamang, si Hua Mujan ay minsang isang talentadong at kagalang-galang na bata na nais ng ilang mga Orthodox sects na maging kanilang disipulo at pagdating niya sa edad na 23 ay naging leader na siya ng angkan. Pagod na si Sok sa pagsasalaysay kay Mujan ng kwento dahil paulit-ulit niya itong sinabi ng higit sa 6,000 beses. Hindi naniniwala si Mujan na siya ay isang promising na bata dahil halatang pangit ang kanyang energy core. Bukod pa rito, nais niyang malaman ang tungkol sa kabaliwan na pinag-uusapan ng lahat. Kaya't nagpa siya si Sok na ikwento rin ito sa kanya. 17 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng DE Scholar na laban si Mujan at Dobo, kung saan nangako silang walang gagamitin na inner energy. Sumang-ayon si Dobo dito, at nagsimula ang laban ng dalawang bata. Ngunit habang tumatagal ang laban, binaygo ni Dobo ang kanilang kasunduan at tinamaan si Mujan ng suntok na may kasamang inner energy. Nalungkot si Mujan dito, at tinanong niya si Dobo kung bakit niya ginamit ang teknik na 7 sugat na kamao samantalang malinaw nilang ipinangako na hindi gagamit ng kahit ano maliban sa pagbato ng kamao. Dobo tawa si Mujan, sinasabi na ang teknik ay ipinasa mula sa Kongdong sect at mukhang hindi biro ang mga epekto nito. Mukhang sinubukan ni Dobo ito sa kanyang nakatatandang kapatid na nagmamayabang at iniwan siyang nakarete sa kama. Dobo ay masaya sa kinalabasan kaya excited siyang makita kung paano ito magaganap laban kay Mujan. Sa madaling salita, tinatawag na baliw si Mujan ngayon dahil naniniwala silang ang kanyang kalagayan ay resulta ng epekto pagkatapos ng 7 suntok sa kamao. Galit si Mujan na si Dobo ang dahilan kung bakit siya naging walang silbi pero bigla siyang humihiling ng isang laban. Tinanong ni Mujan si Sok kung paano nila pinamahalaan si Dobo matapos siyang gawing walang silbi. Pagkatapos ay binanggit ni Sok na si ama ni Mujan ang nagbigay ng huling hatol. Kahit na pinsan niya si Dobo, anak din siya ng grupong mga ngalakal na Chonghua na kinikilala bilang isa sa nangungunang 10 sa gitnang kapatagan. Kahit na gumawa si Dobo ng isang bagay na kasuklam-suklam, pinalampas lang siya ng ama ni Mujan sa isang babala. Hindi makapaniwala si Mujan kung gaano kawalang silbi ang lalaki na napatawad ng isang taong naging inutil ang anak niya. Naisip ni Mujan na basura ang buong angkan at tinanong niya si Sok kung nasaan ang mga magulang niya. Sok sinabi na unti-unting lumala ang kalagayan ni Mujan, kaya nalubog sa utang ang kanyang ama habang nagsusumikap na humanap ng lunas sa kanyang sakit. Nang 9 na taon ang nakalipas, mas lumala pa ang sakit ng kanyang ina at pumanaw siya dahil dito. 3 taon pagkatapos noon, sumunod ang kanyang ama sa kanyang ina sa kabilang buhay. Sa madaling salita, naging anak si Mujan na pumatay sa kanyang mga magulang at sumire sa angkan. Dahil dito, nasira ang reputasyon ng angkan at napilitan ng kanyang mga kapatid na humarap sa isang mahirap na sitwasyon. Ang natitira na lang sa pamilya ay mga utang, 2 tapat na tagapag-alaga, ilang martial artist at ang kanyang nakababatang kapatid na si Hua Dogen at ang kanyang kapatid na si Hua Souyin. Sa wakas, naintindihan ni Mujan kung bakit sinasabi ni Souyin na siya ang may kasalanan sa nangyari sa kanilang mga magulang. Noong gabing iyon, pinag-aralan ni Mujan ang mga aklat ng kasaysayan na iniwan ng orihinal na may-ari ng katawan at may natutunan siyang ilang bagay mula rito. Nalaman niya na lumipas na ang 30 taon mula nang mapagtagumpayan niya ang 9 sex at ngayon ay naninirahan siya sa katawan ng isang baliw na walang energy core. Dahil wala siyang pagsisisi mula sa nakaraang buhay, pinili niyang mamuhay ayon kay Mujan at tulungan ng mga walang magawang iba. Gayunpaman, alam niya na magiging malaking problema sa kanya ang Chonghua Merchant Group. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit naging inutil ang katawan at nawasak din ang angkan. Ang una niyang gagawin ay magplano para sa laban niya kay Dobo na nakatakda sa susunod na buwan. Dahil basura ang katawan, naisip niya na kailangan niyang buuin muli ang kanyang katawan mula sa simula. Umupo siya upang magmeditasyon at nagsimula ulit mula sa simula na parang isang baguhan. Naalala niya na noong nakaraang buhay niya, noong una niyang sinubukan ng pagsasanay, mahirap ito para sa kanya. Gayunpaman, mukhang maayos ang takbo ng kasalukuyang katawan salamat sa napakalakas nitong likas na kakayahan sa martial arts. Pinipilit ni Mujan na sulitin ang sobrang lakas ng enerhiya ng katawan kaya't nag-iiwan siya ng gintong liwanag na kumikislap sa buong silid. Sandali nilang narinig ni Sok at ng mga tagapag-alaga ang kanyang sigaw at paghihirap mula sa kanilang kinaroroonan kaya't dali-dali silang pumasok sa kanyang kwarto. Nasa sahig siya at isang tagapag-alaga ang nagbiro na patay na siya. Tinitingnan niya ang pulso ni Mujan at napagtanto na mas malakas ito kaysa dati, ngunit biglang niyayakap siya ni Mujan, tinatanong kung bakit nakararamdam siya ng di masukat na sakit dahil lang sa pagsubok niyang bumuo ng energy core. Nalilito ang tagapag-alaga dito at inuulit-ulit ni Mujan, sinasabi na nais niyang malaman kung ang kanyang katawan ay may espesyal na konstitusyon. Ibinunyag niya na ang kanyang katawan ay may langit na martial na kalikasan.
Mukhang ito ay isang bihirang makapangyarihang kalikasan na pinipili ng langit. Nakatanggap si Mujan ng panibagong alon ng sakit at sa wakas naisip niya na ang katangian ng katawan ay eksaktong kabaligtaran ng mga demonic arts. Sa madaling salita, ang isang katawan na puno ng dalisay at matatag na enerhiya ay makakaranas ng matinding sakit kapag sinubukan itong gamitin ang demonic arts. Sumisigaw si Mujan sa sakit, nagtatanong kung bakit siya nagkaroon ng katawan na binigyan ng napakaibang kalikasan kumpara sa lahat ng pwedeng pagkatiwalaan. Napagtanto niya na talagang masama ang kalagayan niya dahil isang buwan na lang ang natitira sa laban. Habang nakahiga siyang nasasaktan, tinanong niya si Sok kung sino ang dalawang lalaki. Ibinunyag ni Sok na ang lalaking naka-green ay si Du Bexin, ang punong tagapangasiwa, at ang lalaking naka-red ay isang matanda, si Jo Huanbong. Nang marinig niya ang pangalang Jo, naalala niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay ngunit sobrang sakit na nararamdaman niya kaya napaputol siya. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay bumangon si Mujan mula sa pagkakahiga niya, ngunit nag-aalala si Sok na hindi siya nagpapahinga ng sapat. Sinasabi ni Mujan na pagod na siyang nakahiga dahil may nakatakdang laban at hinihiling niya kay Sok na kunin ang mga espada. Naiiwasan ni Sok na matawa nang marinig niya ito dahil ang angkan ay nagsusumikap pa rin makakuha ng makakain at si Mujan ay humihingi ng mga espada. Napilitan si Mujan na itanong kung walang pera sa pamilya at binanggit ni Sok na kasalukuyan silang nanghihiram mula sa isang di karaniwang sekta na tinatawag na Bangho Sekta. Dahil sa mataas na interes ng sekta, nalubog na sila sa napakaraming utang. Napagtanto ni Mujan na upang matulungan ang angkan, kailangan muna niyang ayusin ang problema sa pera. Gayunpaman, hindi iniisip ni Mujan na makakasama ang pagkuha pa ng utang dahil nalulunod na sila sa utang. Nababahala si Sok tungkol dito, ngunit sinabihan ni Mujan siyang tumahimik at magsulat ng liham sa dalawang nakatatanda dahil lalabas siya para maglakad. Nang marinig ito ng mga nakatatanda, nag-alala sila sa pagpunta ni Mujan sa mapanganib na sekta ng Bangho. Sandaling narating ni Mujan at Sok ang pinto ng sekta ng Bangho. Sinasabihan ni Mujan ng malaking bodyguard na ipaalam sa kanyang boss na nais niyang makipagkita sa kanya. Hindi nagbibiro si Kang Noho at sinasabi niya kay Mujan na pumasok na lang siya sa gusali kung nandoon siya para maglaro. Iginiit ni Mujan na dalhin siya ni Kang sa kanyang boss, ngunit nagsimula ng mainis si Kang. Mabilis na pumagita si Sok, hinihimok si Kang na magpakalma dahil hindi tama ang ulo ni Mujan. Patuloy ang pagtataas ng tensyon sa pagitan nila hanggang sa dumating ang Vice Master, si Majungbo ng sekta, na nagmamakaawa na malaman kung ano ang problema. Kang pagkatapos ay sinasabi sa kanyang boss na sinusubukan ni Mujan na makipagkita sa kanilang pangunahing boss. Tinanong siya ni Ma kung bakit nais niyang makipagkita sa kanilang boss at sinasabi ni Mujan na gusto niya ng mas maraming utang. Sasabihin ni Ma kay Mujan na hindi niya kailangang makita ang pinuno para makakuha ng utang at iniimbitan niya siya sa loob ng gusali. Mabilis na nakarating sina Mujan at Sok sa mas malalim na bahagi ng manor gamit ang isang kahoy na tulay habang sila ay inaalalayan ng mga armadong mandirigmang may espada. Nababahala si Sok sa buong bagay at sinasabi niya kay Mujan na may pagkakataon pa silang umuwi bago maging huli ang lahat. Hindi sang-ayon si Mujan sa kanya at sinabing malayo na ang narating nila. Sabi ni Sok na may isang lola na nakakita sa leader ng sekta na nakikipaglaban at lumalabas na sobrang lakas ng leader dahil napagtagumpayan niya ang kalaban niya sa loob lang ng ilang segundo. Sa palagay nila, ang leader ay isang martial artist na nakapag-aral ng isang makapangyarihang teknik sa pagpatay. Nagtatanong si Mujan kung bakit sinabi sa kanya ni Sok ito nang biglang magsalita si Ma na sinasabing mas may alam si Sok dahil mabilis niyang naunawaan. Gayunpaman, huli na sila dahil nakarating na sila sa mas malalim na bahagi ng kuweba at bago nila namalayan, napalibutan na sila ng mga armadong mandirigmang may espada. Nabigo si Mujan na tinanong niya si Ma kung ito ba ang plano niya mula pa noong una. Tiniyak ni Ma na oo at sinabing sinadya niyang dalhin siya dito dahil halatang hindi niya siya pwedeng lapitan sa publiko. Pero hindi siya handang bigyan siya ng malayang galaw tulad ng ibinigay niya sa kanyang mga magulang. Hindi nakikipagtalo si Sok sa grupo pero nananawagan siya na pabayaan nilang mabuhay ang kanyang amo. Sa kabilang banda, galit na galit si Mujan nang banggitin ni Ma ang kanyang mga magulang dahil halatang wala siyang magulang hanggang sa biglang naisip niya na nasa ibang katawan na siya ngayon. Kapag handa na ang lahat, utos ni Ma sa kanyang mga tauhan na turuan si Mujan ng leksyon. Isa sa kanila, na sabik na isakatuparan ng utos, ay sumugod kay Mujan at bumato ng suntok sa kanya. Halos mawala ng malay si Sok sa takot nang makita ang suntok na papunta sa kanila. Sa kababalaghan, ni-block ni Mujan ang suntok ng lalaki na sa huli ay sumire sa kanyang mga buto mula sa loob. Sumisigaw ang lalaki sa sakit at bumagsak sa lupa habang sinasabi na ginamit ni Mujan ang ilang uri ng murang paraan laban sa kanya. Tinatawanan ni Mujan siya, sinasabing mahina ang mga buto niya kumpara sa laki niya. Naiintindihan ni Mujan na kailangan niyang gawin ang mga bagay nang hindi umaasa sa kanyang lakas. Galit na galit si Ma dahil sayang ang oras ng kanyang mga tauhan at inutusan niya silang tapusin si Mujan. Isa sa mga mandirigmang espada ang umatake ng diretso sa kanya gamit ang espada niya pero madaling naiiwasan ni Mujan ang atake at naisip na kailangan niyang magpatuloy sa paggalaw dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa lakas ng kalaban. Gamit ang kanyang malleable ang katawan, nakakaiwas siya at nakakapagsigawan ng headbutt na sumire sa mukha ng lalaki. Humihiyaw sa sakit ang lalaki habang bumababa at sinubukan ng kasamahan niya na palitan siya at subukang saksakin si Mujan pero umiwas si Mujan sa atake. Sinubukan ng attacker na umatake muli ngunit tumalon si Mujan pabalik bago siya sumipa para mapa-address ang kalaban at mapahinto ito.
Bago pa man malaman ng mga armadong lalaki kung ano ang nangyayari, nadadali na sila at sa ilang saglit ay napapailing na sila sa kanilang mga tuhod. Nakatayo sa malayo, sumisigaw si Sok para tiyaking ligtas ang kanyang master pero tinawanan siya ni Mugen at sinabing ayos lang siya. Nalula si Sok sa sobrang gulat kaya tanong niya kay Mugen kung saan niya natutunan ang mga kasanayan sa martial arts na kanyang ginagamit. Sabi ni Mugen sa lalaki na ang nakikita niya ay hindi martial arts kundi isang bagay na natutunan niya sa kalye. Nagulat si Sok nang marinig ito dahil hindi niya maalala na nagpalipas si Mugen ng oras sa kalye. Pinupuri niya si Mugen sa matagumpay na pagpapatambas sa kanyang mga tauhan ngunit agad na itinapon ang kanyang barya sa direksyon ni Mugen na may malakas na puwersa. Halos na tumama ang barya sa ulo ni Mugen pero nararamdaman niya ang puwersa nito, nagdudulot ng gulat sa kanya. Pagkatapos, galit na sinabihan ni Ma ang kanyang mga tauhan na umalis dahil siya na ang bahala kay Mugen. Nagulat si Mugen na nakaharap siya sa sobrang galit habang ang gusto niya lang ay makipag-usap sa kanilang boss. Galit namang sinagot ni Ma na hindi makikilala ng isang basura tulad ni Mugen ang kanilang boss. Galit na inilabas ni Ma ang kanyang espada at umatake kay Mugen, handang pabagsakin siya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ni-block ni Mugen ang kanyang malakas na suntok gamit ang isang pares ng chopsticks. Nabibigla si Ma nang makita ito pero hindi niya alam na ito lang ang kaya ni Mugen dahil wala siyang pambili ng espada. Nagpapatuloy si Mugen at Ma sa pagtutukan ng suntok ngunit nananatili si Mugen sa kanyang posisyon gamit ang mahusay na sining ng martial arts. Bago pa man malaman ni Ma, natagpuan niya ang kanyang kamay na tinusok ng isang chopstick. Hindi makapaniwala si Ma na nakahanap si Mugen ng pagkakataon kahit nagsusumikap siyang putulin ito. Habang nahihirapan si Ma, abala naman si Mugen sa pagpapasaya habang sinasabi kay Ma na baka magsisi siya kung iisipin niyang mahina ang gamit na chopsticks. Bago pa niya namalayan, nakikipaglaban na siya sa mga chopsticks na ikinagulat niya dahil akala niya mahina lang si Mugen na hindi marunong gumamit ng chi. Naiiwan si Ma na marating ni Mugen ang ganitong nakakatakot na kalagayan sa maikling panahon pero ayaw niyang paniwalaan na siya ay iisa pa rin na tao na kilala niya. Patuloy na tinutusok ni Mugen ang kanyang katawan gamit ang chopsticks habang sinasabi na ang galing niya ay sobrang pangit. Ayaw ni Ma na matalo sa isang pares ng chopsticks at tumatalon siya sa hangin habang tina-target na tapusin si Mugen gamit ang kanyang pinakamatinding galaw. Sa kanyang nakakatakot na itsura habang nasa ere, hindi mukhang natatakot si Mugen kahit kaunti. Madali niyang naiiwasan ang atake ni Ma kaya't naiwan siyang bukas na bukas. Iniwan si Ma na magtaka kung bakit tago ang lakas ni Mugen nang hindi niya nalalaman. Binato siya ni Mugen ng isang malakas na suntok na tuluyang sumire sa natitirang kanyang dangal. Matapos ang isang taon na kumikirot sa katawan ni Ma, inuulit ni Mugen na ang gusto niya ay isang utang ngunit sa pagkakataong ito ay may napakamatay at nakakatakot na ekspresyon sa mukha niya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay umupo si Ma kasama si Mugen matapos siyang bugbugin ng husto. Ang kanyang mga tagapagbantay ay nakikibagay din kay Mugen habang nakikipag-usap si Ma sa kanya. Tinanong ni Ma si Mugen kung ano ang gusto nitong malaman. Tinanong ni Mugen si Ma kung bakit ang hihiram ang kanyang sekta sa kanyang pamilya ng walang collateral dahil nararamdaman niya ang masamang balak sa buong kasunduan. Sinasabi ni Ma na wala silang masamang balak at sobra lang ang pag-iisip ni Mugen tungkol dito. Hindi ito paniwalaan ni Mugen dahil ramdam niya ang takot ni Ma mula sa kinaroroonan niya. Pagkatapos ay muling nagpa siya si Mugen na itanong sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay pinipilit niya siyang mag-isip ng mabuti kung ayaw niyang maparusahan. Nang mapagtanto na seryoso si Mugen, sa wakas ay ibinunyag ni Ma na nagmula ang kanilang mga utos sa grupong mga ngalakal na Cheongqua. Hindi nagulat si Mugen nang marinig ito dahil alam niyang kasangkot ang grupo sa isang paraan. Tinanong niya si Ma kung anong klaseng kasunduan ang kanilang ginawa sa grupong Cheongqua. Nag-aatubili si Ma na magsalita, ngunit agad na sinasabi ni Mugen na kung mamatay siya sa pagtatanggol sa grupo ng mga ngalakal, hindi siya mamimiss. Nakuha ni Ma ang ilang aral sa sinabi ni Mugen at ibinunyag na inutusan sila ng grupo ng mga ngalakal na ipahiram sa angkan ni Mugen ang kahit anong halagang pera na gusto nila, ngunit may sobrang taas na interes. Kapalit ng pagpapabagsak sa angkan Hua, makukuha ng sekta ng Bangho ang mga lupaing Hua matapos silang matanggal sa laro. Sa wakas ay naisip ni Mugen na ang lupa ng pamilya ang naging collateral mula pa noong una. Tinanong ni Mugen kay Ma kung magkano ang katumbas ng 300 gintong coin na nais niyang utangin sa isang taon. Ayon sa kontrata, ipinakita ni Ma na ang 300 gintong coins ay magiging katumbas ng 5,000 gintong coins bilang kabayaran. Nandidiri si Mugen sa bagay na ito pero wala siyang pakialam at tinanggap niya ang kasunduan. Sa mas seryosong mukha, tinanong niya si Ma kung sino ang tumutulong sa kanila sa paglilinis ng kanilang mga gulo. Sinasabi ni Ma na isa sa kanila ay ang sekta ng Soul mula sa 4 na Martial Heavens, isang alyansa ng mga sekta na hindi sumusunod sa karaniwan. Nagulat si Mugen nang marinig ito, at binanggit ni Sok na ito ay isang bagong alyansa. Naiinis si Mugen sa 4 Martial Heavens at tinawag pa niya ito sa B-word. Naniniwala si Sok na naglalaro ang kabaliwan ng kanyang master dahil hindi niya ito nakita na nakipagkita sa alyansa noon pero sinisigaw niya talaga sila. Sinabi ni Mugen kay Sok na hindi na niya kailangang mag-alala dahil hindi siya nasa mood na magpaliwanag at pagod na siya sa paghihintay kaya napilitan siyang itanong tungkol sa lalaking pumunta para dalhin ang pera. Dumating na ang lalaki na may kahon na puno ng 300 gintong barya na kailangan niya. Nagniningning ang mga mata ng angkan sa tuwa nang makita ito at inakala niyang sapat na ito.
Sinasabi ni Mujan kay Sok na oras na para umalis sila pero nananatili pa rin siyang nagdududa tungkol sa panghihiram. Sinasabi lang ni Mujan na tumahimik na siya at kunin ang pera para makaalis na sila. Sasamahan ni Ma at ang kanyang mga kawal si Mujan hanggang sa pinto bago siya umalis. Sinabihan siya ni Mujan na isulat ang petsa sa kanyang talaan at nangakong babayaran niya ang lahat ng utang ng angkan kapag natapos na niya ang kanyang negosyo sa grupong mga ngalakal na Changhua. Bukod dito, pinapayuhan ni Mujan si Ma na huwag manghingi ng pera mula sa mga karaniwang tao at ang hindi pagsunod dito ay magdudulot ng mabigat na parusa. Inamin ni Ma ang utos pero sa loob-loob niya, galit na galit siya at hindi makapaghintay na makita si Mujan na mapahamak. Sandali lang, dumating sina Sok at Mujan sa bahay at tinanggap sila ng dalawang matanda. Agad silang nabahala nang makita ang dugo sa damit ni Mujan, ngunit tiniyak niya na hindi ito sa kanya. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari sa sekta at sinabi niya na pumunta lang siya para umutang ng pera. Sinasabi niya na nangangailangan ng angkan ng pera dahil kailangan nilang pakainin ang kanilang mga mandirigma upang mapigilan ang maliit na natitira nilang mapanlinlang. Ayaw paniwalaan ng mga nakatatanda na nanghiram ang sekta kay Mujan ng pera at inakala nilang nanakaw niya ito. Sinasabi ni Mujan sa mga nakatatanda na nakatala lahat sa kanilang talaan ang tungkol sa sect ayon sa kanyang sinabi sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Mujan sa matanda na ang kailangan lang niya mula sa kanila ay alagaan ang kanyang mga kapatid at tiyaking busog at nakasuot sila ng maayos. Matapos ipamahagi ang kanyang mga tagubilin, simpleng binati niya sila ng good luck bago siya naglakad palayo. Pagkatapos, binisita ni Mujan ang memorial room ng kanyang mga magulang pero dahil wala siyang magulang sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa wakas ay nagsalita na siya upang sabihin na naresolba na ang usapin sa pera at nangakong aalagaan niya ang kanyang mga kapatid at mga katulong, kaya hinihikayat niya ang kanyang mga magulang na magpahinga na sa kabilang buhay. Pinapangako rin niya na papatulan niya si Dobo sa hamon nitong makipagduwelo. Hindi alam ni Mujan na pinapanood siya ni Soyeon at Dojen at labis na humanga ang mga bata. Kalaunan, nag-utos si Mujan ng 3 espada na may timbang na 50 kilo, 80 kilo at 110 kilo ayon sa pagkakabanggit. Ang mga kawal na nagdala ng mga espada halos mapunit ang likod nila habang ginagawa ito pero masaya si Mujan na sa wakas dumating na ang mga espada niya. Pinipilit ni Sok na itanong sa kanya kung ano ang balak niyang gawin sa napakalalaking espada at ngumiti si Mujan, sinasabi na balak niyang gawin ang ginagawa ng lahat sa espada na syempre ay ang Ice Wing ito. Masaya si Mujan na inabot niya ang 50 kilo na espada at plano niyang simulan ito, ngunit agad na nawala ang kanyang ngiti nang mapagtanto niyang masyadong mabigat ito para sa kanya upang hilahin. Sa kabila nito, hindi pa siya handang sumuko. Sa kabila nito, napagtanto niya na kaya niyang hilahin ito ng bahagya kung gagamitin niya ang dalawang kamay niya. Nakikita ni Mujan si Sok na nakatingin sa kanya ng may pagkasuklem at hinihikayat niya siyang maghanda na ng pagkain. Pinapaalala niya na magdagdag ng maraming karne sa pagkain niya at si Sok ay malungkot na umaalis na may pag-aalala. Nakaupo si Mujan kasama ang espada na may 2 linggong push para pag-igihin ang training niya bago ang duel. Ang kalagayan ng kanyang katawan na tinatawag na langit na martial body ay kabaligtaran ng mga demonyong sinasanay ng kanyang master. Nalaman niya na ang tanging solusyon ay matutunan ng sining ng pakikidigma ng kaibigan ng kanyang master, ang walang kapantay na siyam na espada. Ayaw sumuko, sinimulan niyang pilit na ice wing ang espada sa loob ng bahay. Samantala, nakuha ni Dobo ang balita na sobra ang pagtrato ni Mujan sa mga batang bangho kaya hindi na sila makakagalaw sa loob ng 2 linggo. Nabibigla si Dobo nang marinig ito dahil wala namang energy core si Mujan para magawa yon. Mapang-uyam nang umingiti si Dobo habang iniisip ang paghahanda ng isang masama sa laban. Masaya rin si Dobo na makita kung ano ang itinatago ni Mujan sa kanyang loob kapag nagharap na sila sa laban. Sandali, sinisimulan ni Mujan ang pagsasanay ng kanyang katawan sa pinakamahirap na paraan. Naisip niya na kaya niyang idein ang katawan hanggang sa kanyang limitasyon dahil ito ay isang katawan na pinagpala ng langit. Habang nag-eehersisyo, palagi ang inihahanda ni Sok ang anumang kailangan niya. Naniniwala siya na sa mga paghahanda, sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong simulan ng buong buo ang kanyang pagsasanay. Inilalabas niya ang 50 kilo na espada at nagsisimulang ice wing ito habang naaalala ang sinabi ng kanyang matandang guro sa kanya. Matapos subukan ng unang anyo, agad na umakyat si Mujan sa ikalawang anyo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang master na kahit anong sandata ang kaharipan niya, lalabas siyang panalo. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, napapansin niyang siya ay unti-unting naduduwal. Ngunit napagtanto niya na kailangan niyang tiisin ito. Sa hindi nagtagal, nakikita niya ang kanyang sarili na hawak ang espada ng komportable at kahit na tumatalon sa paligid na parang hindi mabigat ang espada. Sandaling lumipat siya sa ikatlong anyo habang sinisikap ding kontrolin ang kanyang chi upang maging pinakamakapangyarihan nito. Upang matulungan siya sa kanyang pagsasanay, may nakahanda ng maraming kagamitan na magpapasimulate kung ano ang hitsura ng totoong laban. Ang kanyang unang kalaban ay isang matigas na bola na nakaiwas siya sa loob ng ilang sandali bago siya tinamaan mula sa likod. Pagkatapos nito, humarap siya sa mga kawayan na may tinik at gamit ang ika-4 na anyo ng espada ay pinutol niya ang mga kawayan. Sa kabila nito, mukhang simple lang ang galing niya sa espada, pero delikado ito dahil kayang nitong putulin ang buong bagay.
Kahit gaano siya nagsumikap, hindi niya naabot ang mga kahoy na lumilipad sa kanya gamit ang kanyang ika-4 na anyo, kaya napilitan siyang gamitin ang ika-5 anyo. Sa pagkakataong ito, pinutol niya silang lahat gamit ang kanyang makapangyarihang ika-5 anyo. Sa lakas ng kanyang espada, kampante siya na walang makakapigil sa kanya at walang bilang na makakatapat. Matapos makalusot sa mga kahoy, humarap siya sa mga kandila na nakalagay sa kawayan at dito niya ginagamit ang kanyang ika-6 na anyo. Hinampas niya ng sobrang lakas ang kanyang espada na sumabog ang lahat ng kandila ng sabay-sabay. Pagkatapos nitong malagpasan, naisip niya na ang susunod niyang pupuntahan ay sa labas ng bahay kung saan magagamit niya ang kanyang ika-7 anyo. Gamit ang kanyang makapangyarihang ika-7 anyo, muli siyang nakakaakyat. Sa hindi nagtagal, nararating niya ang ika-9 na anyo na may determinasyong walang hindi kayang putulin ng kanyang espada. Sa wakas narating niya ang pinakamataas na antas ng espada at bumagsak si Mugen sa lupa sa pag-angat, ngunit sa parehong oras ay hindi siya lubos na galit dahil hindi niya maulit ang kanyang huling anyo mula sa kanyang dating buhay. Naalala niya ang mga aral na natanggap mula sa kanyang guro noong siya ay bata pa, ngunit sa simula, hindi niya talaga pinapahalagahan ang mga ito. Iniisip niya na nagbibiro lang ang kaibigan ng kanyang master habang sinasabi ang mga walang kwentang at imposibleng gawain na pagputol ng lahat gamit ang espada. Tinatanggap ng kanyang master na maaaring nakalalasing ito, ngunit ayaw niyang hayaan na mamatay ang sining ng pakikidigma ng kanyang kaibigan. Dahil hindi niya ito maipasa ng maayos, nais niyang ipasa ito kay Mugen sa kanyang ngalan. Ibinilin sa kanya ng kanyang master na ang yumaong kaibigan lang ang tanging mandirigmang kayang makipagsabayan sa kanyang kakayahan. Para mas maging kawili-wili, wala siyang chi, pero sinasabi ng master ni Mugen na posibleng gumagamit siya ng sining ng galaw. Dahil hindi nila ito maayos na natutunan sa kanilang sekta, nagpasya siyang turuan ng master ni Mugen upang maipasa ito sa karapat-dapat na tao. Pagkatapos marinig ito, tumawa ng malakas si Mugen upang pagtawanan ng mga sining, ngunit pinukol siya ng kanyang master ng malakas na tama sa ulo na halos masira ang kanyang bungo. Sinasabihan niya si Mugen na kailangang sundin niya ang anumang utos na ibibigay niya at wala nang magagawa si Mugen kundi tanggapin ang kagustuhan ng kanyang guro. Sinabi ng kanyang master na kung gagawin niya ang sining ng espada ng 1,000 beses, magbabago ang kanyang katawan. Pero kung gagawin niya ito ng 100,000 beses, sisimulan ng pumasok ang kanyang chi sa kanyang espada. Sa madaling salita, ang pag-ikot nito ng 1,000,000 beses ay gagawing hindi matitinag kahit ang pinakamalakas na swordsman. Namangha si Mugen dahil aabutin siya ng 3 taon para matapos ang siklo kung aabutin niya ng 1,000 beses ang pag-ikot ng kanyang espada araw-araw. Tinanong ni Mugen ng kanyang master kung totoong kasabay niya ang kakayahan ng kaibigan niya, pero sabi nito ay wala siyang ideya, pero sigurado siyang isa sa kanila ang maaaring mamatay kung magpapakasaya sila ng buong buo. Dahil dito, naging mausisa si Mugen tungkol sa kung anong klaseng tao ang kaibigan ng kanyang master. Sa wakas ay nagising si Mugen mula sa iba't ibang malakas na palo ni Sok. Nalaman ni Mugen na malayo pa ang kanyang lalakarin dahil napaluhod siya agad matapos subukan ng isang galaw at hindi pa siya malapit sa 1,000. Gayunpaman, kailangan niyang kumain dahil huli na at nang tingnan niya ang pinggan ng pagkain sa harap niya, napagtanto niyang baboy ito. Nadidismaya siya at sinabihan si Sok na kumuha na lang ng baboy sa susunod dahil ito ang pinakamadaling pampalaki. Sinasabi niya kay Sok na maaari niyang gamitin ang perang hiniram nila mula sa sekta ng Bangho dahil madali rin naman siyang makakakuha pa nito sa hinaharap. Sinasabi niya kay Sok na ang plano niya ay magpatuloy sa pagkain ng karne ng baka habang nakikipaglaban kay Dobo. Tinanong ni Sok kay Mugen kung kailan niya natutunan ng martial arts na alam niya dahil sigurado siyang hindi pa marunong si Mugen noon. Dahil nasabi na ni Mugen sa kanyang mga kapatid, naisip niya na hindi rin masama na sabihin kay Sok. Pagkatapos ay ipinahayag ni Mugen na hindi siya ang tunay na Mugen dahil ang tunay niyang pagkakakilanlan ay ang Diyos na demonyo. So kung nag-aalala na mawawala si Mugen ng alaala at bigla na lang mawawala pero hinawakan ni Mugen siya, sinisiguro na hindi siya aalis sa angkan hanggat hindi ito naging pinakamalakas sa buong Sichuan. Sa huli, wala nang magagawa si Mugen dahil wala na siyang ibang magagawa. Tinukso ni Sok ang kanyang master, sinabing nagsasalita lang siya ng kalokohan pero ito ay nagdulot ng masakit na pagtapik sa ulo niya. Matapos nilang mag-usap, sinabihan ni Mugen si Sok na maaari na siyang umalis at sumunod naman si Sok sa kanyang sinabi. Samantala, sinusubukan ng dalawang matandang pinuno ng angkan na tumakas kasama ang mga bata bago ang laban dahil naniniwala silang papatayin ni Dobo si Mugen na mag-iiwan sa angkan na bukas sa pagsalakay. Sandaling sumunod na ipagsanay ni Mugen ang kanyang puso kaya ngayon ay kaya na niyang dalhin ang 70 kilo na espada gamit ang isang braso. Gayunpaman, nananatili pa rin ang kanyang pamamaraan na hindi matatag at 1 linggo na lang ang natitira bago ang laban. Nagsusuka siya sa training room nang pumasok ang mga bata para alamin ang kalagayan niya. Hinimok ni Mugen na umalis sila dahil delikado para sa kanila na naruroon. Sabi ng mga bata na nag-aalala lang sila sa kanya dahil nakikita nila siyang pinipilit ang sarili sa loob ng ilang araw. Nababahala si Suyo na ginagawa ni Mugen ang lahat ng ito dahil sa sinabi niya pero ipinaalam niya na hindi niya yun ibig sabihin dahil lang siya nagalit. Nakatingin sa dalawang bata ay naaalala ni Mugen ang mga kapatid ng kanyang minamahal mula sa kanyang nakaraang buhay. Pinisil niya ang kanilang ulo at sinabing wala silang dapat ikabahala. Nagsimula ang dalawang bata na tularan si Mugen habang pinupuri kung gaano kagaling ang kanyang postura.
Ang kanilang pagtatalo kung sino ang mali o tama ay nagpaalala sa kanya noong nag-aaral siya kasama ang kanyang master at naging mahirap ang lahat. Bigla niyang naisip na ang pinakamahalagang bagay sa Peerless Nine Sword ay ang teknik sa paghinga. Nauunawaan ito, sinasabi ni Mujan sa mga bata na mananalo siya kahit ano paman at hinihikayat silang bumalik na sa kanilang kwarto. Nag-aalala ang mga bata pero inisip nilang magiging maayos din ang lahat. Kapag nag-iisa na siya, sinimulan ni Mujan ang teknik sa paghinga habang matinding hinahampas ang kanyang espada. Sa tulong ng teknik sa paghinga, nagagawa niyang gamitin ng sabay-sabay ang kanyang nakolektang panloob na enerhiya. Di nagtagal, naintindihan na niya ang tungkol sa movement arts, isang sining ng chi kung saan nag-iipon ng internal na enerhiya sa pamamagitan ng galaw. Sa pangkalahatan, ang mga sining ng galaw ay itinuturing na mababang uri ng martial arts, kaya hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Gamit ang teknik sa paghinga, mas madali nang maikilos ni Mujan ang espada, kaya niyang putulin ang isang estatwa. Samantala, nakikipag-usap si Jae-won Bong kay Sok tungkol sa biglaang pagbabago ni Mujan. Sok sinubukang ipaliwanag na ang biglaang pagiging malusog ni Mujan ay dahil sa isang sesyon sa Wudang, pero hindi bulag si Joe. Sabi niya kay Sok na siguraduhin ay report niya sa kanya ang anumang pagbabago na mapapansin niya. Pumunta si Sok sa lugar kung saan nag-eehersisyo ang kanyang master, ngunit natagpuan niya itong nakalutang ng baligtad. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na handa na ang pagkain, ngunit nadismaya si Mujan at sinabing masyadong maliit ang training room para sa kanya, kaya't sisimulan na niyang gamitin ang malaking training hall. Pumunta si Mujan sa malaking training hall ngunit nakita niya ang ibang mga mandirigma na nag-insayo doon at nakatitig silang lahat sa kanya. Sabi ni Sok na kailangan niyang mag-isa sa training at inirerekomenda niya na umalis na ang lahat. Hinahayaan niya silang gamitin ang ibang training hall ngunit nagtataka ang mga mandirigma kung bakit isang halimaw na kalaban ang nagsasalita sa kanila. Akala nila na hindi tunay na martial artist si Mujan dahil lang may espada siya. Napapansin ni Mujan ang pagbabago sa kanilang mood at binibigyang pansin niya ito. Gusto ng ibang mga mandirigma na tumindig laban kay Mujan, ngunit sinabihan ni Cheolboin, ang pinuno ng grupo, ang kanyang mga tauhan na umalis sa hall para sa batang master. Sa huli, naniniwala si Cheol na muling nawala ng katinoan si Mujan. Bigla, pinigil ni Mujan si Cheol at sinabihang maging lalaki ito at makipag-usap sa kanya ng direkta. Pagkatapos ay bumaling si Cheol at iminungkahi ni Mujan na maglaban sila dahil pareho silang mga mandirigma. Sabi ni Cheol na hindi niya gagawin ito dahil si Mujan ang magiging leader ng angkan sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabihan ni Mujan si Cheol na manatiling duwag at huwag ipakita ang kanyang mukha dahil alam niyang hindi niya kayang panindigan ang kanyang salita. Sapat na ito para mapilitan si Cheol na hilain ang kanyang espada, handang harapin si Mujan. Nagsimula ang laban at agad na itinulak ni Mujan ang kanyang espada sa lupa bago tumalbog palapit kay Cheol sa isang matapang na galaw. Nilalapit niya si Cheol at itinutulak ang ulo nito bago pa man ito makariyak. Totoong naguguluhan ng mga mandirigma dahil hindi pa nila nakita ang isang laban ng walang espada. Patuloy na nilalaro ni Mujan si Cheol sa mabilis na paggalaw habang hirap na hirap si Cheol at sa huli ay naiinis na siya at sinabing makipaglaban si Mujan ng parang lalaki at tigilan na ang pag-iwas sa kanyang mga atake. Sa wakas, pumayag si Mujan na seryosohin siya ng bahagya sa pamamagitan ng paghahawak sa kanyang espada, ngunit hindi nagpahuli si Cheol sa pagsasalita, sinasabing si Mujan ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa angkan. Dahil si Mujan ang sanhi ng mga problema, hindi sa palagay ni Cheol na karapat-dapat siyang matutong mag-martial arts. Tumakbo si Cheol palapit kay Mujan, ngunit sinalubong siya nito sa kalagitnaan gamit ang ikasyam na anyo ng kanyang walang kapantay na teknik sa espada, na sa huli ay niyayanig ang kanyang panloob na enerhiya. Walang palugit si Mujan kay Cheol sapagkat tinamaan niya ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Pinaputok si Cheol sa sahig na dugo ang lumalabas sa lahat ng direksyon habang ipinapakita ni Mujan na mag-iiba na ang lahat. Habang bumabagsak siya sa lupa, sa wakas naisip ni Cheol ang mapait na katotohanan na ganap nang nagbago si Mujan. Nararamdaman niya ang matinding determinasyon na nagmumula sa katawan ni Mujan, hindi tulad dati. Napatras si Cheol sa lupa na labis na nagulat si Solk at ang iba pang mga mandirigma na nanonood sa laban. Ang mga mandirigma ay mabilis na pumunta upang tingnan ang kanilang boss na nakahiga, tuluyang napatras. Nakapo si Mujan na parang tunay na panalo habang tinatanong si Cheol kung may problema siya tungkol sa kanyang tagumpay. Isa sa mga mandirigma ang sumigaw kay Mujan, sinabing ginamit niya ang isang taksil na galaw. Nagpumilit si Cheol na magpakatatag at sumigaw sa lalaki na tumahimik muna bago aminin na talo siya. Nagpapasalamat si Cheol kay Mujan at sinabing tunay siyang natuto mula sa kanya. Tumatanggap si Mujan ng kanyang paggalang at sinabing maaari na siyang umalis. Habang palabas na ang mga mandirigma sa hall, sinabihan ni Mujan si Salt na sumama sa kanila dahil gusto niyang mag-isa talaga. Patuloy ang nagrereklamong mandirigma at naniniwala siyang pinagaan ni Cheol si Mujan, ngunit ipinaalam niya na hindi niya ginawa iyon dahil plano niyang iwan siyang halos patay. Ayaw paniwalaan ng lalaking ito pero sinasabi ni Cheol na seryoso siya. Hindi niya alam ang buong kwento pero halata na ang kanilang batang Panginoon ay labis na nag-improve. Sa kabilang banda, nagtatanong din si Salt kung kailan nagbago si Mujan ng ganito pero sa parehong oras, nagpapasalamat siya na talaga namang nagbago siya. Noong gabing iyon, nagkaroon ng pulong ang dalawang matanda tungkol sa nalalapit na laban. Matagal na silang kasapi ng angkan at tapat na nagsisilbi mula noon. Pinag-uusapan nila kung gaano kagaling ang Flame Emperor noong kanyang kabataan.
Siya ay isang mahusay na binata na ipinakita ang kanyang kasanayan sa martial arts sa paraang kahit ang makapangyarihang angkan ng Tang ay kailangang aminin na siya ay kakaiba. Sa madaling salita, naakit ang mga nakatatanda sa kanyang lakas at pareho nilang ipinangako ang katapatan sa kanya. Naniniwala si John na sinusubukan nilang sirain ang katapatan, ngunit hindi sang-ayon si Do, sinasabi niyang kailangan lang nilang ayusin ang problema sa dugo. Sinasabi ni Do na inaalagaan nila si Mujan ng 17 taon, ngunit ang angkan ay nagsimula ng bumaba mula noon. Dalawa na naniniwala na nagawa na nila ang kanilang bahagi at wala ng paraan na sisihin sila ng Ember Emperor kapag narating nila ang kabilang buhay. Sa madaling salita, nakalikom na sila ng pera na kailangan nila para lumipat at bukod dito, may ilang martial artist na tutulong sa kanila. Sinasabi ni Do kay John na dapat na siyang umalis muna habang siya ay mananatili upang alagaan pa si Mujen. Malaki ang posibilidad na ang martial master ng Kongdong sect na inupahan ng Chamhua ang magiging saksi sa laban. Nagulat si John nang marinig ito dahil tila lahat ay nakatuon sa panlilinlang. Ang grupo ng mga mangangalakal ay talagang masasamang tao na titiyakin na walang matitira sa angkan ng Hua. Sinabi ni Do kay John na kunin ang mga bata at maghintay sa kanilang ipinangakong lugar kahit na magiging malaking gulat ito sa mga bata. Kalaunan, napagtanto ni Mujan na unti-unting lumiit ang dami ng karne na natatanggap niya kaya tinanong niya si Sok kung bakit ito. Pagkatapos ay ipinaalam ni Sok na kaunti lang ang ibinibigay sa kanya ng tagapangasiwa at kahit na galit si Mujan sa buong bagay, iniwan niya ito at ipinakita kay Mujan ang kanyang astig na kasuotan. Sinasabotan ni Sok ang kanyang magandang imahinasyon sa pagsasabing mas maganda siya nung nakabalot pa siya ng bandage. Nang oras na para umalis papunta sa laban, nakasalubong ni Mujan si Do sa labas ng bahay. Sa una, akala ni Mujan na narito siya para pigilan siya pero sinasabi niya na hindi at ipinapakita na siya ay narito para sundan siya sa laban. Nalaman ni Mujan na nag-aalala lang si Do habang ang plano niya ay talunin ng todo ang kalaban niya kaya sumama sina Sok at Do kay Mujan papunta sa lugar ng laban. Sa arena, puno ng tao ang nag-aabang sa laban at sa mga nagsusugal at dahil sa mataas na odds kay Mujan, karamihan ay tumataya sa kanya. Sandaling nakarating siya sa arena na may lollipop sa bibig at ang mga nakakita ay naniniwalang siya ay isang duwag at mas gugustuhin pang kanselahin ang kanilang mga pusta. Nang pumasok siya sa arena, nakatagpo niya si Choyo na nagtatanong kung talagang nais niyang ituloy ang laban. Nakikinig dito ang mga manonood, naniniwala silang si Mujan ang unang humiling ng laban sa kabila ng kanyang kahinaan at naniniwala silang sumasawsaw na ang kanyang kabaliwan. Lubos na galit si Mujan nang mapagtanto niyang nilalagay na sila bilang mga kontrabida at balak niyang parusahan sila para dito. May tiwala si Mujan na sinasabi kay Choyo na hindi siya papayag na agawin niya ang lihim na manual ng kanilang angkan kaya kailangan niyang makipaglaban sa kanila. Nabigla ang mga manonood nang marinig ito dahil hindi nila inaasahan na isang pangkat ng mga ngalakal ang hahabol sa isang lihim na teknik sa martial arts. Si Choyon ay lubos na kumpiyansa sa takbo ng mga pangyayari at naniniwala siyang magbabayad si Mujan sa pagtangkang magpakitang gilas. Nakasindi na ang apoy at handa na ang lahat para sa laban. Inanunsyo ng host na ang saksi sa laban ay si Han Yigong mula sa Kongdong sect. Nakikita si Han na nakatayo sa balkonahe, mukhang astig at matatag, handang tumyupad sa kagustuhan ng kanyang master. Sinasabihan niya si Dobo at Mujan na maglaban ng pata sa harap ng nagmamasid na tao. Biglang ibinunyag ni Dobo na ang suot niyang kasuotang pang-martial ay ipinadala niya mismo bilang pag-alala sa pagbabalik ni Mujan. Ngumiti si Mujan nang marinig niya ito at inilabas niya ang kanyang malaking espada, sinabing wala na siyang magagawa kundi ibalik ang natitirang mga kagamitan pagkatapos ng laban. Lahat ng tao ay nagulat sa kanilang nakita dahil hindi pa nila nakitang makipaglaban ang sinuman gamit ang ganitong kalaking espada. Bukod dito, naniniwala silang kilala ang Ember Emperor sa kanyang martial arts na walang armas. Nababahala si Daw at tinanong si Sok kung may sinabi bang kakaiba si Mujan. Sa simula, iminungkahi ng dalawa na tumakbo si Mujan dahil naniniwala silang wala siyang paraan para talunin ang kalaban niya. Gayunpaman, nagsimula ng maniwala si Sok kay Mujan, sinasabi na maaaring may pag-asa siya, ngunit ganap na iba ang paniniwala ni Daw. Kapag handa na ang parehong panig, pinapalo ng referee ang kampana para simulan ang laro. Galit na galit, agad na nilapitan ni Mujan si Dobo. Hinahampas niya ito ng malaking espada, nagdadala ng malakas at nakasisilaw na atake. Halos hindi makaiwas si Dobo, ngunit sinira nito ang lupa na tinamaan. Nabigla ang mga manonood dahil hindi nila inasahan na ganoon kabilis at napakatibay ni Mujan. Akala ng lahat na walang kakayahan si Mujan sa martial arts pero kumikilos siya ng sobrang kakaiba. Kahanga-hanga si Dobo dahil inaasahan niyang madali lang ang laban. Ipinagpatuloy ni Mujan ang kanyang atake habang muling umaatake kay Dobo. Ipinagpatuloy niya ang pag-swing ng kanyang espada sa kanya, ngunit nagawang harangan ni Dobo ang kanyang suntok at nagharap sila ng harap sa isa't isa. Nagmumula ito ng ingay ng banggaan at isang kamanghamanghang tanawin para sa kanila. Nagulat si Choyo na mas matagal palang nakikipaglaban si Mujan kaysa sa inaasahan niya. Pero naniniwala siya na kahit anong pagsasanay ang ginawa niya, malayo pa rin siya kay Dobo. Patuloy na tinatamaan ni Mujan si Dobo ng kanyang malaking espada, ngunit madali nitong naiiwasan dahil sa kanyang kakayahang umangkop. Habang nagpapatuloy ang laban, nakabawi si Dobo at napaatras si Mujan at nangakong iiwan siya sa mas masahol na kalagayan kaysa dati.
May tiwala siya na kaya niyang sirain ang loob ng isang tao. Nakatayo sa balkonahe, ipinagtapat ni Do na humahanga siya sa pagtitiyaga ni Mujan sa laban. Sabi ni Sok kay Do na sa nakikita niya, hindi pa nga ipinapakita ni Mujan ang kanyang lihim na armas. Naniniwala si Sok na nagsasalita lang si Do, pero sinasabi ni Sok na nanonood siya ng lihim kay Mujan habang nagsasanay mag-isa at tiniyak niya kay Do na may mas makapangyarihang darating. Habang tumatagal ang laban, napagtanto ni Mujan na ang kanyang lakas ay kasabay na ni Dobo, kaya't nagtatanong siya tungkol sa proseso ng pagsasanay. Pero hindi siya nag-aalala dahil kahit gaano pa kalakas ang kalaban niya, palagi siyang mananalo, at sa pagkakataong ito plano niyang patayin si Dobo. Samantala, binabagtas ni Joe ang mga kapatid ni Mujan, at nakarating na siya sa kanyang paroroonan kasama silang natutulog. Naalala niya na sinabi ni Do na ang dahilan kung bakit hindi pa siya pumupunta ay dahil nais niyang manatili at kunin ang anumang natira kay Mujan pagkatapos siyang patayin ni Dobo. Kahit na hindi alam ni Joe kung tama ba ang kanilang ginagawa, basta't nagsimula na sila. Sa arena, magkaaway pa rin sila. Hindi nababahala si Mujan dahil naniniwala siyang baguhan lang si Dobo sa kanya. Patuloy na nagtutulungan ang dalawa, at kahit mukhang pantay sila, may ilan na naniniwala na mas may kontrol si Mujan. Nagsimula nang magbintang-bintang si Mujan, sinasabing hindi siya ganoong kahanga-hanga. Sa pagkakataong yun, nagtangkang umatake si Dobo ng napakalakas na diretsyong para kay Mujan. Halos mawala ng malay si Do at Sok habang pinapanood ang atake na diretso kay Mujan, at ang tanging magagawa nila ay magdasal na makakaiwas siya sa atake. Nauunawaan na ni Mujan na nalalapit na si Dobo, ginagamit niya ang unang anyo ng 8 espada, ang hakbang na paunang salubong. Nakatanggap si Dobo ng tama, ngunit salamat sa teknik na ginamit ni Mujan, na ipagtanggol niya ito, nag-iiwan sa mga tao sa gulat. Kahit si Dobo ay nagulat at napilitan siyang umatras, nauunawaan na baliw na si Mujan, pinipili ni Dobo na pag-igtingin ang kanyang panloob na enerhiya para sa isang huling atake. Pero pinagtatawanan ni Mujan siya, sinasabing masyadong mabagal ang pag-ipon niya ng lakas. Pagkatapos ay pinapagana ni Mujan ang ikalawang anyo ng kanyang teknika at tumakbo siya papunta kay Dobo nang may matinding puot. Nararamdaman ni Dobo ito at ang tanging magagawa niya ay harangan ng atake ni Mujan sa isang pakikibaka na nag-iiwan sa kanya na lubos na nalilito dahil hindi siya makapaniwala na natalo siya kay Mujan. Ibinubuhos ni Dobo ang lahat ng kanyang lakas sa pagtanggol sa atake ni Mujan, ngunit bago niya namalayan, bumagsak ang kanyang espada sa harap niya. Dumaan ang espada ni Mujan at malakas na tinaga si Dobo. Hinatapon si Dobo sa lupa habang sigaw ni Choyon sa inis, tinatawag ang pangalan ni Dobo. Nakahiga si Dobo doon sa isang lawa ng sariling dugo na walang kanang braso at automatikong nanalo si Mujan sa laban. Pagkatapos ay lumapit si Mujan sa braso ni Dobo at sinabing dadalhin niya ito bilang bayad sa 17 taon ng puot. Nabigla si Choyon nang marinig ito at sinabing maaaring makahanap ang pangkat ng mga ngalakal ng paraan upang may pagdugtong muli ang kanyang braso. Tumalon si Han mula sa kinatatayuan niya upang tingnan si Dobo. Choyon din naaga sa kanila at binanggit ni Han na sirang na rin ang energy core ni Dobo. Tumingin si Han kay Mujan, tinatanong kung kailangang umabot pa siya sa ganong kalayo. Naguguluhan si Mujan, tinatanong si Han kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinasabi ni Han na may malinaw na agwat sa kanilang kakayahan dahil matagal nang tapos ang laban. Sasabihin ko na, dahil malaki ang bunganga ko, marami rin akong sasabihin. Tinanong ni Mujan kung talagang kailangan pang gamitin ang 7 sugat na kamao sa ulo ng isang 5 taong gulang na batang walang kasanayan sa martial arts. Sa matinding galit sa kanyang mga mata, sinasabi ni Mujan kay Han na ang ginawa niya ay isang pagtatapos lamang ng matagal na niyang iningatang galit sa loob ng 17 taon. Idinagdag ni Mujan na malapit nang magsimula ang kanilang pagbayad sa lahat ng ginawa nila laban sa Angkanhua. May malinaw na puot, hinimok niya si Han at ang kanyang mga tauhan na maghanda ng mabuti. Si Choyon ay napasubsob sa kanyang mga tuhod sa sakit na ngakong hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Mujan. Habang umaalis si Mujan sa entablado, nagkakagulo ang mga manonood sa kanilang paghanga sa kanyang tagumpay dahil sa paraan ng kanyang pagkatalo kay Dobo. Bukod sa magagandang bagay na kanilang nasaksihan, napagtanto nilang hindi pa nila nakita ang espada na ginamit niya noon. Sa madaling salita, lahat sila ay sabik dahil isang bagong master ng martial arts ang ipinanganak. Dali at Sok ay nagmamadaling salubungin si Mujan at sinasabi niya na panahon na para umuwi na sila. Habang siya'y umaalis, bigla siyang bumaling pabalik, tinatanong si Do kung nagastos na niya ang lahat ng ginto na ipinagkatiwala sa kanya. Nerve yung sagot ni Do na mayroon pa itong kaunti. Sabi ni Mujan na baka kailangan niyang dumaan sa Bangho Sect dahil kailangan niyang umutang ng pera. Bigla niyang sinabi kay Do na wala siyang pakialam kung gusto nilang umalis sina Joe at ang iba pang martial artists, pero ipinaalam niya na may malalaking kahihinatnan kung susubukan nilang kunin ang mga kapatid niya mula sa kanya. Sinasabi niya ito nang may napakaraming hanggarang pumatay na halos ikamete ni Do kung nasaan siya. Samantala, nag-iiyakan na ang kanyang mga kapatid kay Joe dahil kinuha niya sila habang dapat ay nanonood sila ng laban ng kanilang kapatid. Alam ni John na tapos na sila nang mabasa niya ang liham na agad na ihatid ng kalapati at mapagtanto na panandalian palang nanalo si Mujan sa laban. Sinabi ni Do sa liham na nadiskubre na sila at pinakiusapan siyang bumalik agad sa bahay. Agad na nagsimula si John na bumalik sa bahay na may takot habang nagdiriwang ang mga bata na gusto nilang bumalik at makita ang kanilang kapatid.
Kalaunan, sinabihan ni Mujan si Do na panahon na para harapin niya ang sekta ng Bangho at sinabing huwag na siyang mag-alala tungkol sa kahit ano. Kahit na itinuturing ng capable si Mujan ngayon, pinapayuhan siya ni Do na huwag siyang makisawsaw sa social sect sa anumang paraan. Nauunawaan na ang matandang lalaki ay sobra lang ang pag-iisip, sinasabi ni Mujan na hindi niya gagawin iyon. Sa ganitong paraan, umaalis si Mujan upang makipagkita sa sekta ng Bangho ngunit nag-aalala si Sok na maaaring maging masama ang kalabasan nito. Sabi ni Mujan na hindi na niya pwedeng ipagpaliban pa ang mga bagay at hinimok niya si Sok na manatiling malapit sa kanyang likuran. Sa wakas, dumating si Mujan sa sekta ng Bangho, ikinagulat ni Ma dahil hindi niya akalaing muling makikita si Mujan. Sinasabi ni Mujan kay Ma na nandito siya para bayaran ang kanyang mga utang at pinagtatawanan si Ma dahil parang walang tao ang kanilang sekta ngayon. Sinubukan ni Ma na itago ang kanilang pagkatalo sa pamamagitan ng pagsabing karamihan sa mga sag-alero sa rehiyon ay umalis lang dahil kailangan nilang panoorin ang laban niya kay Dubo. Dahil sinasabi niya na nanonood ang lahat sa laban niya, tinanong ni Mujan kung may mga pusta ba sa kanyang laban. Walang duda, sigurado si Mujan na binigyan nila siya ng mas mataas na posibilidad at mula dito, nakalikom sila ng malaking kita. Kapag kumita na sila, automatikong ipinapakita ni Mujan ang kanyang interes at halatang alam ni Ma na sasamantalahin niya sila. Upang maiwasan ang anumang gulo sa kanya, sinasabi ni Ma na magpapasalamat sila. Natutuwa si Mujan nang marinig ito dahil halatang gusto ng lahat ng pera. Nararamdaman ni Ma ang malamig na aura na nagmumula kay Mujan at kitang-kita na puno siya ng matinding hanger ang pumatay. Tinanong ni Mujan si Ma tungkol sa kanyang boss at nagulat si Ma, tinatanong siya kung bakit niya gustong malaman kung nasaan ang boss nila. Binato ni Mujan ang kamay niya sa mesa at sinabing galit na galit siya kapag kailangan niyang itanong ang isang tanong ng higit sa isang beses. Malapit nang magwala si Mujan nang dumating sa kwarto ang leader ng sekta, si Chai Wangyul. Nagulat si Mujan nang makita ang pangit na mukha na siya palang leader ng sekta. Sinasabi ni Chen na nasabi na sa kanya ng mga tauhan niya tungkol kay Mujan at tinanong ni Mujan kung bakit ang hirap siyang makita. Hindi napigilan ni Mujan na tuksuhin siya, sinabing pangit ang mukha niya. Nakatayo sa likod ni Che ay isang kawili-wiling tao at tinanong ni Mujan kung alipin ba niya ang lalaking iyon. Ang daloy ng masidhing kasamaan mula sa kanya at lumalabas na siya si Death Black Crow mula sa social sect. Sinisigaw ni Black Crow si Mujan dahil sa pagtitig nito sa kanyang pera at kahit na sinabi na iwasan ang social sect, natagpuan ni Mujan ang sarili na nakatitig dito. Sabi ni Mujan na manahimik na lang ang tao kung ayaw niyang mamatay. Galit na sumugod si Black Crow kay Mujan na handang wasakin siya at ito ay nakakatakot kay Sok. Walang nararamdaman na banta si Mujan mula kay Black Crow dahil determinado siyang pabagsakin ang sinumang hahadlang sa kanya. Itinapon ni Mujan ng isang toothpick kay Black Crow at sa lakas nito ay tinusok niya ang kanyang kamay. Doon napagtanto ni Black Crow na hindi ordinaryong tao si Mujan at kailangan siyang seryosohin. Sinasabi ni Mujan kay Black Crow na wala siyang hihingin na papuri mula sa isang basura tulad niya pero nagalit ito at galit na tumakbo pabalik kay Mujan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Mujan na makipagkita sa kanya sa gitna at tumakbo papunta sa kanya ngunit biglang naglaho sa harap niya. Lumitaw siya sa likod niya, nagulat siya. Galit na itinatapon ni Black Crow ang mga kamay kay Mujan ngunit madali niya itong maiiwasan habang halatang niloloko niya ito. Hindi makapaniwala si Black Crow na kayang iwasan ni Mujan na isang batang kasing edad niya ang kanyang mga atake. Pagkatapos, nagpa siya si Mujan na mag-iwan pa ng isang butas kay Black Crow. Binusog ni Mujan ng kawit sa kaliwang mata niya dahilan upang siya'y magmakaawa sa sakit na ikinalaki ng kanyang sigaw at nakapagpa-shock sa mga nanunood. Bumaba si Black Crow sa kanyang mga tuhod habang tinatawag si Mujan na B-word, sinasabi na hahabulin siya ng social sect dahil sa pag-atake sa isang miyembro. Interesado si Mujan sa kakayahan ng sekta, tinadyakan niya si Black Crow sa ulo habang sinasabi sa kanya na hayaang dumating ang sekta at harapin siya ng walang takot. Pero bago dumating ang sekta, ipinaalam ni Mujan kay Black Crow na hindi siya makakalabas ng buhay sa silid na iyon. Bigla namang nagsusumamo si Black Crow, sinasabi kay Mujan na handa siyang ibigay ang kahit ano basta huwag siyang pabayaan. Nagulat si Mujan na nais pang mabuhay ni Black Crow, ngunit dahil inalok siya ng kayamanan, pinigilan ni Mujan na ipadala siya sa kabilang buhay. Sinasabi ni Black Crow na nasa dikang ang lahat ng kanyang yaman pero nangangako siyang babalik sila. Handa nang tanggapin ni Mujan ang alok pero sinisiguro niya na mamamatay siya kung hindi siya babalik na may dalang pera. Nang may takot na kumakalabit sa kanyang katawan, nagmamadali siyang umalis, nangakong babalik siya ng kasing bilis ng makakaya niya. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Black Crow, lumingon siya kay Chen na nag-iihina sa sarili niyang katawan at sinabing panahon na para bayaran nila ang kanilang utang. Agad na bumaba si Che sa kanyang mga tuhod at pakiusap na huwag siyang saktan habang nangangakong ibibigay niya ang lahat ng meron siya. Tumatawa si Mujan sa pagkakataong ito, sinasabi kay Chen na wala na siyang maya-alok dahil ang mga ari-arian niya ay kanya na. Nalilito si Chen nang marinig ito at sinabihan siya ni Mujan na idagdag ang kinita niya mula sa mga karaniwang tao bukod pa sa mga buhay na nasira niya sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga angka ng Marshall upang mapantay ang kanyang mga ari-arian. Naluha sa mata, sinasabi ni Chen na handa siyang ibigay kay Mujan ang lahat ngunit ito ay ikinagalit niya at winawasak ang ulo ni Che, pinaalalahanan siyang hindi niya maya-alok sa kanya ang mayroon na ito. Takot ang bamalat sa lahat na nanonood nito at lumingon si Mujan sa kanila, tinatanong kung sino ang naghahanap sa kanya.
Mabilis na umakyat si Ma, sinasabing siya ang pangalawang leader ng sekta at napaluhod na nananawagan na huwag siyang pumatay. Nangako siya kay Mujan na mamumuhay siya ng tapat kung bibigyan siya ng panibagong pagkakataon. Dahil taos-pusong nanawagan siya, nagpa siya si Mujan na huwag siyang pumatay. Tinanong ni Mujan si Ma kung magkano ang halaga ni Che at sinimulan ni Ma sa kanyang bahay. Sinasabi niyang ang lahat ay nagkakahalaga ng 4,000 ginto at ang mga ari-arian ni Bongo ay humigit kumulang 10,000 ginto. Bukod pa rito, may 500 ginto na tributo mula sa sekta ng Sazel. Sa kabuuan, higit sa 20,000 ginto ang halaga at binanggit ni Mujan na nais niyang mapunta lahat sa kanya. Pagkatapos, sinabihan siya ni Ma na ihahanda niya ang lahat at dadalhin ito sa kanya. Masaya si Mujan nang marinig ito dahil nais niyang maproseso ang lahat ng walang pagkaantala. Pagkatapos umalis ni Ma, tinitigan ni Mujan ang iba pang mga opisyal ng sekta ng may napakamatinding ekspresyon at sinabihan silang magsimula ng makipagnegosasyon para sa kanilang mga buhay. Nababahala sila at pinaalalahanan niya na si Ma lang ang tanging taong pananggakwan niyang papalampasin. Natatakot sila at nagsusumamo na huwag silang pahirapan. Sandaling bumalik si Mujan sa bahay na may dalang ilang kahon na puno ng yaman at pera na nagpasindak kay Do. Sabi niya kay Do na bawat kahon ay may humigit kumulang 400 gintong barya. Sinusubukan ni Do na ipaalala kay Mujan na ang sekta ng Bongo ay sinuportahan ng sekta ng Sazel. Ang pangunahing problema ay hindi ang Sazel sect kundi kung sino ang kaalyado nila at ito ay isang nakakatakot na tao na nagngangalang Ju Sugang. Ju dagdag na ang sekta ay may itim na uwak at pulang uwak din. Nang marinig niya ang itim na uwak, sinabihan ni Mujan si Do na naayos na niya ito. Nababahala ito si Do at sinabihan siya ni Mujan na huwag siyang ikumpara sa kanya o kay Jo dahil sino mang maghahanap ng gulo sa kanilang angkan ay magtatapos sa ilalim ng lupa. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabihan niya si Do na kunin siya ng ilang karne at inutusan din niya na pakainin ng maayos ang kanyang mga kapatid pagbalik nila. Habang paalis si Mujan, hindi makapaniwala si Do na nagdulot na si Mujan ng takot sa itim na uwak na itinuturing na banta sa buong rehiyon. Natutunan ni Do na lubos na naiiba si Mujan sa taong kilala niya noon. Samantala, nag-hire si Choi Ye-won ng mga mamamatay tao upang wasakin ang lahat ng mahal kay Mujan. Pero inutusan niya silang dalhin ang isa sa mga bata ng buhay. Noong nakaraan, naging matagumpay ang angkan ng Flame Hua at ang kahangahangang lalaking kilala bilang Flame Emperor ay humanga ang maraming martial artist na palaging nakatingin sa kanya. Kahit siya ay nakatanggap pa ng papuri mula sa prestihiyosong angkan ng Tang sa Sichuan. Sa isang henerasyon, ang angkan ng Flame Hua ay naging isang angkan ng martial na hindi pwedeng balewalain. Kahit ang mga itinuturing na pinakamahusay na martial artist ay nag-iisip ng 2 beses bago makipag-away sa Flame Hua clan. Dahil dito, noong isang panahon ay masigasig na sumisigaw ang mga tao sa Zaichang tuwing lalakad ang mga kasapi ng angkan sa kalsada. Gayunpaman, matapos mamatay ang emperor ng apoy, ipinakita ng susunod na patriarka kung gaano siya kahinaan at dahil dito, unti-unting bumaba ang katayuan ng angkan ng Flame Hua. Yung mga tapat sa pamilya ay nagsimulang maglakad palayo isa-isa. Dahil dito, ang larawan ng emperor na minsang naghari sa kanyang mundo ay nahati sa mga nakakaalala sa kanya at sa mga hindi. Ngunit ang isang bagay na nananatili ay siya ay isang pambihirang tao. Dahil sa napakalakas na aura na taglay ni Mujan kapag naglalakad, nagsimula ang mga nakatatanda na ikumpara siya sa yumaong emperor. Di nagtagal, dumating ang mga sugatang mandirigma upang sabihin kay Do na sila ay binaril ng mga mamamatay tao at si Elder Joe at ilang mandirigma lamang ang nakikipaglaban sa mga mamamatay tao. Nang marinig ni Do ito, naisip niya na nasa panganib ang 2 bata at agad niyang sinabing ipaalam kay Mujan kaagad habang siya ang nauuna. Sa gubat, nakatayo si Joe laban sa mga mamamatay tao dahil naiwalay na ang mga kawal na kasama niya. Kahit na nasa harap siya ng malaking panganib, matatag siyang nakatayo at handang protektahan ang mga bata. Sa kanyang pagod na malulupit na sitwasyon, dumating si Do sa tamang oras upang tumulong sa kanya. Naiinis ito sa mga assassin dahil halos magawa na sana nila ang kanilang misyon bago pa man dumating si Do. Pinapalo ng leader ng mga assassin ang kanyang mga tauhan, sinasabing pabagsakin ang 2 at muling nagkakaroon ng matinding labanan. Nakapagpapalit si Do ng ilang sipa sa mga assassin, ngunit mabilis siyang naabutan ng katandaan at nalalamangan na sila. Bago niya namalayan, nataman siya sa balikat, napilitan siyang umatras. Isa sa mga mamamatay tao ang ginawang misyon si Do at sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na patayin ang isa sa mga bata. Inuudyok niya si Do na umatras, pinipilit siyang manatiling nakapagtanggol, ngunit tumanggi si Do na sumuko. Ilang sandali pa, naputol ng malakas si Do at sumigaw sa sakit. Nadudulas si Do sa lupa nang walang magawa upang ipagtanggol ang sarili o ang mga bata. Nang mawala si Do sa eksena, nakatutok ang mga mamamatay tao sa mga bata, nagtatanong kung sino sa kanila ang kanilang papatayin o papakawalan. Kahit na hindi magawa ni Dojan na makatulong, nananatili siyang nakatayo upang ipagtanggol ang kanyang kapatid, kaya't napagpasyahan ng mga mambubuno na siya ang papatayin. Nang malapit ng putulin si Dojan, ang boses ni Mujan ay umalingaw-ngaw sa kagubatan, sinasabi sa kanila na tumigil sa kung nasaan sila. Mukhang nakakatakot siya habang mabilis na bumabagtas papunta sa kanila, pero hindi natatakot ang mga assassin dahil dati nang kilala si Mujan bilang taga-basura. Sinabi ng pinuno ng mga assassin na patayin si Mujan dahil nakialam siya sa kanilang plano.
Isang assassin ang bumilis papunta kay Mugen, ngunit ginamit ni Mugen siya bilang unang target ng kanyang galit. Binabasag niya ang espada ng lalaki nang walang kahirap-hirap bago siya sumugod ng patayo na sisilok sa lalaki at hahatiin siya sa dalawa. Hindi nag-aksaya ng oras, nilalampasan niya ang lalaki at tinutungo ang natitirang mga mamamatay tao. Nang makita nila kung gaano siya kabaliw, iniutos ng leader ng mga assassin na magkaisa ang kanyang mga tauhan at patayin si Mugen ng sabay-sabay. Agad na nagsama-sama ang grupo sa kanya, ngunit bago nila siya maabutin, pinaganya ni Mugen ang ikalimang anyo ng 8 espada, na tinatawag na Army Slayer Technique, at pinutol niya silang lahat na parang tela. Isa sa kanila ang nagtangkang umatake kay Mugen, ngunit madali niya itong naiwas at pinutol ang ulo nito. Doon napagtanto ng natitirang mamamatay tao na nakikipaglaban sila sa isang halimaw. Bago pa siya makagawa ng iba pang hakbang, inalis ni Mugen ang kanyang kanang braso at sumigaw sa sakit. Sinabi ni Mugen sa kanya na huwag na siyang gagalaw pa kung gusto niyang manatiling buhay. Lumiko siya upang makita si Jo na tinutulungan si Do, at pinapahid ni Dogen ang mga mata ng kanyang kapatid para hindi niya makita ang karumal-dumal na nangyayari sa harap nila. Sinisigurado ni Dogen ang kanyang kapatid na wala silang dapat ikabahala dahil dumating si Mugen at tatalo niya ang lahat ng masasamang tao. Lumapit si Mugen sa dalawa at tinanong sila kung ayos lang sila. Tinitiyak ni Dogen na ayos lang sila at iminumungkahi ni Mugen na siguro natakot sila, pero sinasabi ni Dogen na hindi siya natatakot, na sinasabi na siya ay anak ng isang martial master. Nababahala si Mugen nang marinig ito at pinatukso niya ang bata sa ulo para sa kanyang katapangan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Elder Joe na dalhin ang mga sugatang mandirigma at ang kanyang mga kapatid pabalik sa ari-arian. Pagkatapos umalis ng grupo, tumutok si Mugen sa huling assassin, sinabihang panatilihing lihim ang tungkol sa kanyang pira na kamay. Tinanong niya siya kung pinadala siya ng grupong mga ngalakal ng Cheongqua. Nag-aatubili ang lalaki bago siya sumagot at sinasabi ni Mugen na maaaring iligtas niya ang kanyang buhay kung sasagutin niya ng tapat. Nagtataka ang assassin nang marinig niya ito at agad niyang ibinunyag na si Choyon ang nagpasando sa kanila sa pamamagitan ng Death Forest faction. Matapos sabihin kay Mugen ang kanyang nalalaman, tinanong niya kung papayagan niya siyang gawin iyon tulad ng sinabi niya. Pagkatapos ay sinabihan ni Mugen siyang bumalik kay Choyon at sabihin sa kanya na napawi na niya ang grupo na ipinadala niya para sa kanyang mga kapatid at ipaalam sa kanya na siya na ang susunod na hahabol sa kanyang ulo. Sa kalaunan, nakatingin ang lahat kay Mugen habang naglalakad siya sa kalsada na ang katawan ay basang-basa ng dugo. Yung mga nagmataas sa kanya noon ay hindi na magagawa iyon muli dahil hindi nila pwedeng risk na maging isa sa kanyang mga biktima. Nagtataka ang mga tao kung ang batang prodigy na kilala nila noon ay finally nang bumalik. Matapos masigurong nakapag-ani siya ng sapat na aura sa kalye, sa wakas ay umuwi si Mugen at lumapit si Mosek upang salubungin siya, ngunit itinulak ni Mugen ang ulo nito sa gilid. Tinanong niya si Mosek kung nasa medicine hall na ang mga sugatang mandirigma at sumagot si Mosek na oo. Ibinunyag ni Mosek na si Dogen at ang kanyang kapatid ay nagpapahinga rin sa kanilang mga silid upang makabawi ng lakas. Masaya si Mugen nang marinig ito at sinabihan niya si Mosek na maghanda ng paliguan para sa kanya. Saglit na panahon, nilublab ni Mugen ang kanyang sarili sa magandang paliguan na inihanda para sa kanya ni Mugen. Habang naliligo siya, naaalala niya ang kanyang mga kapatid at ang kanyang hanggang mapanatili silang ligtas sa masasamang bagay sa mundo. Kahit na mga bata sila mula sa isang pangkat martial, hindi sa tingin ni Mugen na tama na ma-expose sila sa kalupitan sa murang edad. Gayunpaman, sa parehong oras, nag-aalala siya na naipapasa niya ang kanyang dating takot sa kanila. Kinabukasan sa Batika, nilapitan ni Mugen si Elder Joe para tanungin tungkol sa manual ng Red Flame Art. Nagulat si Joe nang marinig ito at tinanong ni Mugen kung bakit siya nagulat. Tinanong ni Joe kung bakit niya hinihiling ang manual at naisip ni Mugen na nag-aalala si Joe na baka bumalik ang kanyang lagnat at sirain ang lahat. Sabi ni Joe na hindi iyon ang dahilan niya at sinasabi ni Mugen na balak niyang mag-ensayo mag-isa dahil kasalukuyan siyang walang magagawa. Nakikita rin ni Mugen na nagdududa si Joe sa kanyang kakayahan, ngunit itinanggi ito ni Joe. Pagkatapos, siniguro ni Mugen kay Joe na wala siyang dapat ikabahala dahil hindi siya magpapakita ng pag-aalsa. Nauunawaan na walang masamang balak si Mugen, sa wakas ay ibinibigay na ni Joe ang manual sa kanya. Pagkatapos umalis ni Mugen, ipinahayag ni Joe ang kanyang pag-aalala kay Joe, tinatanong kung hindi siya nagkamali ng desisyon sa pagbibigay kay Mugen ng manual. Sabi ni Joe na huwag siyang mag-alala dahil kamakailan lang ay nagpapakita si Mugen ng napakahusay na kasanayan sa espada. Sabi ni Don na dahil kay Mugen ay nagawang nilang makaligtas sa pagtatangka ng pagpatay. Sinasabi rin ni Don na tila gumaling na si Mugen at naniniwala siyang epektibo ang paggamot ng mga Daoist. Sang-ayon si Joe na epektibo ang paggamot, ngunit nagtatanong din siya kung nakakatulong din ito sa kanyang kasanayan sa martial arts. Sinasabi rin ni Don na kapansin-pansin ang biglaang pagbuti ni Mugen at naniniwala siyang nagkaroon siya ng swerte dahil ito lang ang paliwanag sa kanyang biglaang pag-angat. Masaya si Joe sa takbo ng mga pangyayari at naniniwala siyang tuluyang nagwawakas na ang pagbagsak ng kanilang angkan. Sa training ground, tinawag ni Mugen ang kanyang mga kapatid upang sanayin sila. Ipinaliwanag ni Mugen ang buong konsepto ng pagsasanay, sinasabi sa kanila na inaasahan silang gumalaw ng napakalambing. Binanggit niya na ito ay isang pangunahing teknik sa paggalaw na siya mismo ang lumikha batay sa walang katapusang tunay na karanasan sa laban.
Nabibigla ang dalawa nang marinig nila ito at biglang nagsalita si So Yian na nagdadala ng kanyang pagkabigla dahil sinabi ni Elder Joe na walang tunay na karanasan sa laban si Mugen. Hindi makapaniwala si Mugen na sinasabi lang ng kanyang kapatid ang totoo. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Mugen na itigil na ang nakakaantok na usapan at sinabihan niya ang dalawa na lumapit sa kanya gamit ang pangunahing teknik ng kamao na kanilang natutunan. Sabay nilang nilapitan si Mugen, ngunit ang kanilang mga galaw ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkadismaya. Ipakita ng dalawa ang nagpasimula kay Mugen na magtaka kung tunay bang mula sila sa isang angkan ng martial arts. Napagtanto niya na kulang ang dalawa sa mga pangunahing galaw upang maituring na martial arts. Sa pagkadismaya sa kanilang kahinaan, sinabihan niya silang tumigil na muna sa training dahil masakit ang ulo niya. Nabigla ang dalawa na sinasabi niyang masakit ang ulo niya kahit hindi pa nila nahawakan ang ulo niya. Pagkatapos, nagsinungaling si Mugen na mas magaling pa ang dalawa kaysa sa akala niya. Sinasabi niya na ang tanging kailangan nilang gawin sa ngayon ay palakasin ang kanilang katawan bago matutunan ang anumang advanced na technique. Pagkatapos umalis ng dalawa, napagtanto ni Mugen na may malaking hamon siyang kinakaharap at hindi ito magiging madali. Napagtanto rin niya na siguro nahirapan din ang kanyang master sa pag-aaral sa kanya. Sa kabila nito, handa si Mugen na ibalik ang dangal ng angkan dahil siya ang may kasalanan sa nangyari. Bukod dito, hangad ni Mugen na talunin ang isang tao na hindi niya nagawang talunin noong nakaraang buhay niya. Pagkatapos, niyayakap niya ang kanyang espada at nagsisimula siyang mag-isa sa kanyang pagsasanay. Malinaw niyang nakikita na naging napakagaan ng espada sa kanyang kamay. Napagtatanto rin niyang tumataas ang kanyang bilis sa bawat ulit ng pagganap ng mga porma ng espada. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay bumalik na sa tungkulin sina Do at Joe. Sinabi ni Maisok na nagawa nila ang lahat ng kanyang hiningi at pinuri sila sa mahusay na trabaho, ngunit nais pa ni Maisok ng higit. Galit na pinaalalahanan ni Mugen siya kung ano ang mangyayari kung dumating siya ng kaunti pa sa huli. Binabantaan ni Mugen ang mga nakatatanda na mamamatay sila kung sakaling gagawin nila ulit ang ganitong kalokohan. Ang dalawa ay tumango at bumaba ng ulo kay Mugen habang humihingi ng tawad sa kanilang katangahan. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang Daoist na nagpagaling kay Mugen kay Yangso. Hindi niya kilala kung sino siya at nasabi na niya ang masama tungkol dito bago sabihin ni Maisok na siya ang Daoist na nagpagaling sa kanya. Maisok humihingi ng paumanhin sa matanda, sinasabi na hindi pa ganap na nakaka-recover si Mugen, kaya ganoon siya kumilos. Binato ni Mugen siya dahil sa pang-iinsulto sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Mugen na makisama at sinabing pasensya na at hindi niya nakilala ang matanda. Hinikayat niya ang lalaki na sumunod sa kanya dahil sigurado siyang pagod na ito mula sa mahabang biyahe. Noong mga nakaraang araw, sinabi ni Maisok kay Mugen tungkol sa pari na Daoist na nagsabing minana niya ang linya ng Daoist mula sa sekta ng Wudang. Sinasabi ni Maisok na nagamot si Mugen dahil sa positibong enerhiya mula sa pari at ibinunyag niya na nagbayad ang punong tagapangasiwa ng malaking halaga para imbitahan ang Daoist. Ngayon sa kasalukuyan, masaya si Mugen na sa wakas makikilala niya ang taong iyon, kaya iniimbitahan niya siyang pumasok sa compound. Pagkatapos, tinanong ni Mugen kung totoo bang minana niya ang linya ng Daoist mula sa sekta ng Wudang at Yungso ay nagpapatunay nito habang nagkukunwaring astig. Sinasabi niya na siya lang ang Daoist na nagmana ng tunay na dugo ng Wudang. Nang marinig ito ni Mugen, pinaghampas niya ang kanyang mga paa at seryosong tinanong siya kung siya nga ba ang Wudang puting immortal dahil hindi pa niya narinig na may nakaligtas na tagapagmana ng Wudang Daoist na buhay pa. Gusto ni Yangso magpakitang gago pero pinapaalam ni Mugen na may maliit siyang oras para aminin ang katotohanan bago siya magbago ng isip. Pinananatili ng Daoist ang kanyang inosente, tinatanong si Mugen kung nagdududa siya sa isang taong nagpagaling sa kanya, ngunit agad na inilalabas ni Mugen ang kanyang malaking espada. Sabi niya kay Yangso na dahil sinasabi niyang tawista siya, wala siyang problema na iwasan ang kanyang atake. Hinampas ni Mugen ang kanyang espada at halos maputol ang matanda, ngunit nag-iwan ito ng malaking gasgas sa sahig. Nagpanik si Maisok at ang mga nakatatanda nang makita ito dahil naniniwala silang baliw na si Mugen. Sinasabihan ni Mugen ng tatlo na manahimik at kunin ng tubig para sa kanya dahil gusto niyang ipakita sa kanila ang isang nakakatawang bagay. Pagdating ng tubig, binasa ni Mugen si Yangso nito. Patuloy pa rin si Yangso na magpanggap na walang alam habang tinatanong si Mugen kung ganito ba ang paraan ng pagbabayad ng kabutihan sa kanilang angkan. Iniwas ni Mugen siya at hinawakan ng kanyang mahaba na balbas na agad na natanggal, nagpasindak sa mga nakatatanda at kay Maisok. Maging si Yangso ay naisip na siya ay nasa masamang kalagayan dahil nalaman nilang nagsusuot siya ng peke na balbas. Pinagtatawanan ni Mugen siya, sinasabing kahit pinilit niyang damaykit ng maingat ang balbas niya. Makalipas ang ilang sandali, napipilitan si Yangso na sumagot kay Mugen at sa kanyang mga tagasunod at tinanong ni Maisok si Mugen kung ano ang balak nitong gawin sa lalaki. Sabi ni Mugen na hindi niya balak pakawalan si Yangso at baka putulin niya pa ang mga kamay at paa nito at gawing eunuch din. Natatakot si Yangso nang marinig niya ito at nagsusumamo siyang huwag siyang pumatay. Tinitiyak ni Mugen na hindi niya balak siyang patayin dahil kung gagawin niya yon, wala na siyang paraan para maibalik ang pera niya. Sabi ni Mugen gusto lang niyang putulin ang mga kamay at paa ni Yangso, pero nagmamakaawa si Yangso sa takot na huwag galawin ang kanyang mga bahagi ng katawan at nangangako siyang babayaran lahat ng perang niloko niya. Tinatanggap ni Mugen ang kasunduan pero sinasabi niya na sisingilin din niya siya sa hindi pagtanggal ng kanyang mga kamay, ari, at bayag.
Natakot sa kanyang mga bahagi, sinasabi ni Yangso kay Mujan na handa siyang magbayad ng kahit anong halaga basta't iiwan siya nitong buo. Pagkatapos, tinanong ni Mujan kung magkano ang nakuha sa kanya ng lalaki at ipinaalam ni Do na binayaran niya ito ng 50 ginto na iang. Naririnig ni Mujan ito at ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa sobrang paniniwala ni Do sa panlilinlang ni Yangso. Sa kanyang depensa, sinasabi ni Do na narinig niya na isang mahusay na manggagamot si Yangso. Pagkatapos ay lumingon si Mujan kay Yangso at sinabing ang una niyang gagawin ay ibabalik ang 50 ginto. Ibinubunyag ni Yangso ang kanyang handereng ibalik ang pera, ngunit sinasabi na nasa bahay niya sa Jinyang ang pera. Agad na sinabihan siya ni Mujan na magturo ng daan papunta sa Jinyang na 4 na oras ang layo. Nagtatanong sina Do at Jo kung sasama sila pero sinasabi ni Mujan na hindi na kailangan dahil nagpapagaling pa sila. Pinapayuhan niya silang manatili sa bahay at tiyaking walang gulo. Habang umaalis kasama si Yangso, nararamdaman ni Do ang pag-aalala ni Jo at pinapayuhan niya itong magtiwala sa lalaki dahil hindi na siya katulad ng dati. Pagkatapos ng ilang sandali, narating nila ang lugar kung saan naghihintay ang karwahe ni Yangso at labis na nagulat si Mujan nang makita ang uri ng marangyang karwahe na sinasakyan ng lalaki. Lalong humanga si Mujan nang pumasok siya sa karwahe at makita kung gaano ito kaayos at kadekora sayon. Ang loob ay pinuno ng koton at tinapos ng katad at sinasabi ni Yangso na ito ay perpektong ginawa dahil madalas siyang naglalakbay, kaya't kailangan ng kaginhawaan. Ngumiti si Mujan at sinabing may matibay na kasanayan sa trabaho si Yangso kahit na isang kusinero siya at tinanong niya kung bakit hindi siya nagsasagawa ng tapat na gawain bilang isang profesional. Yangso ay yumuko sa ulo kay Mujan, sinisiguro siyang magsisimula na siya ng isang lehitimong bagay mula sa sandaling iyon. Pagkatapos ay humiga si Mujan ng comfortable, sinabing kailangan niyang matulog. Sinasabi niya na gisingin niya siya pagdating nila sa destinasyon. Tinatanggap ni Yangso ang utos at sinisiguro kay Mujan na gisingin niya siya sa sandaling makarating sila. Sa kaibuturan, may masamang balak si Yangso kay Mujan at hindi na siya makapaghintay na ipakita sa kanya ang mangyayari kapag sinaktan siya. Mabilis na umalis ang karwahe at matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa isang tahimik at liblib na bahagi ng gubat. Yangso lumabas ng karwahe upang makipagkita sa isang kakilala na mukhang isang tulisan. Sinabi niya sa lalaki na natutulog ng mahimbing si Mujan sa loob ng karwahe. Sabi niya sa bandido na hilahin siya palabas at gawing halimbawa. Nasa sabik ang malaking lalaki na gawin ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit may gagamitin ng gulo sa negosyo ng isang Daoist. Pumasok ang malaking lalaki sa karwahe at pinapante si Mujan ng suntok. Sa sandaling malapit ng tumama ang suntok, pumikit si Mujan at tinutulan ito gamit ang kanyang espada. Ngumiti si Mujan ng masama habang tanong kung narating na nila ang lugar. Nasisiyahan siya sa lalaking nakatayo sa ibabaw niya at pinapalayas niya ito palabas ng sasakyan, nagugulat si Yangso. Nararamdaman ng tulisan ang epekto ng suntok ni Mujan na kumakalat sa kanyang katawan, kaya nagpa siya siyang seryosohin ito dahil hindi peke ang pahayag na kahanga-hanga si Mujan. Dahan daw ang lumalabas si Mujan mula sa karwahe, tinatanong si Yangso kung kailan naging isang liblib na gubat ang kanilang destinasyon. Sa wakas, napagtanto ni Mujan na siya rin ay naging target ng Daoist. Akala niya isa lamang siyang manloloko pero napagtanto niya na may iba pa siyang mga plano. Hindi nagagalit si Mujan dahil naghahanap na siya ng laban kahit pa. Ipinapakita ni Mujan ang isang napakalakas na aura mula sa kanyang katawan habang sinasabi sa malaking lalaki na nais niyang makita kung ano ang kanyang kakayahan. Naramdaman ng malaking lalaki ang pressure mula kay Mujan kaya tinawag niya ang natitirang bahagi ng kanyang grupo upang lumabas at sabay nilang talunin si Mujan. Lumalabas ang 3 iba pang malalaking lalaki mula sa kanilang mga taguan at kilala sila bilang 4 na demonyo ni Jongshan. Sa sandaling tiningnan ni Mujan sila ng mabuti, nakikita niyang gumagamit sila ng demonic energy, ngunit hindi niya ito binanggit. Ibinabahagi ni Mujan ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga armas at sinasabi niya na nais niyang makita ang lalim ng kanilang kakayahan. Walang sinayang na oras, tumakbo si Mujan papunta sa leader ng koponan at itinulak siya palayo sa kanyang mga kasamahan. Pinipilit niya siyang magdepensa habang patuloy na bumabato ng sunod-sunod na atake. Di nagtagal, napagtanto ng natitirang bahagi ng koponan na si Mujan ay nakatutok lamang sa lalaking iyon, kaya't nagsimula silang kumilos upang tulungan siya. Ang lalaking nilalapitan ay nararamdaman ng matinding sakit mula sa mga sipa ni Mujan. Inihahambing niya ang kanyang mga atake sa mga ito ng mabigat na mace. Hindi nagtagal ay nawawalan siya ng balanse at sinipa ni Mujan sa mukha, sinira ang kanyang bibig. Bigla na lang, nakarating na ang natitirang bahagi ng koponan at sinubukan ng pinakamalapit na tao na putulin ang ulo ni Mujan gamit ang kanyang palakol, ngunit madali siyang naiwasan ni Mujan at tinamaan ng malakas na sikos sa tiyan, dahilan upang sumigaw ang lalaki sa matinding sakit. Sinubukan ng dalawa na hulihin si Mujan sa pamamagitan ng pincer attack ngunit umiwas siya, dahilan upang mapilitan silang i-extend ang kanilang mga braso. Nagkaroon ito ng pagkakataon para mapagsabihan ni Mujan ang isa sa kanila sa lupa. Pagkatapos, nilalapitan ni Mujan ang huling kalaban at sinubukan itong pigilan ang atake ni Mujan gamit ang kanyang espada, ngunit nabasag ito sa harap niya. Naglalaho sa kanyang isipan ang buhay ng lalaking iyon at habang nanginginig pa siya sa takot, pinatalsik siya ni Mujan gamit ang isang malakas na sipa sa dibdib. Sa ganitong paraan, nilupig ni Mujan ang 4 at nakaluhod sila, hirap na hirap huminga. Sa laban, nakumpirma niyang gumagamit sila ng demonyong sining, ngunit nagtatanong siya kung paano may demonyong sining sa gitnang kapatagan.
Inilalagay ni Mujan ang mga ito bilang kanyang mga junior at ayaw niyang pumatay sa mga junior niya. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin ng sumigaw ang leader ng grupo, sinasabi kay Mujan na sumusuko na sila. Naninindigan si Yangso na pakiusapan si Mujan na huwag silang saktan, at dito niya napagtanto na siya ay nakasandal na dahil madaling natalo ni Mujan ang 4 na demonyo ni Zhongshan. Pinag-usapan na nila na mas mataas si Mujan kaysa sa kanila matapos ang ilang unang galaw, kaya tinanong ni Mujan kung bakit nila ito pinanatili pa rin kahit alam na nila ito. Tinitiyak ni Mujan na papalampasin niya sila pero sisirain niya ang kanilang mga energy core at huhugutan ang kanilang mga meridian. Nang marinig nila ito, napilitan ng pinuno ng koponan na yumuko at pakiusapan si Mujan na huwag sirain ang kanilang buhay bilang mga martial artist dahil ginawa lang nila ang utos. Sabi ni Mujan, tigilan na nila ang pag-iyak dahil matanda na rin naman sila. Nais niyang malaman kung sino ang nagturo sa kanila at nagtataka muna ang lalaki hanggang sasabihin ni Mujan na nais niyang malaman ang kanyang master. Mujan ay nagsasabi na malinaw niyang nakikita na ginagamit nila ang demonic na enerhiya kahit na ito ay kaawa-awa. Nagtataka si Mujan kung sino ang nagturo sa kanila ng demonyong sining at ipinahayag ng pinuno na hindi nila alam ang pangalan niya. Naiinis si Mujan nang marinig niya ito dahil hindi siya makapaniwala na mga walang kwentang disipulo sila na hindi alam ang pangalan ng kanilang master. Pagkatapos ay aminin ng pinuno na hindi nila kailanman sinabi sa kanila ng kanilang master ang kanyang pangalan at idinagdag niya na hindi nila dapat hanapin ang iba pa niyang mga disipulo. Sasabihin ni Mujan na mas mabuting nakinig na lang sana sila sa kanilang mga ulo at nag-aral ng walang kwentang martial arts kaysa makisali sa pangho-hold up. Agad nilinaw ng pinuno ng grupo kay Mujan na hindi sila mga magnanakaw at tinukoy na tumulong lang sila sa negosyo ng kanilang kapatid sa panig. Nabigla si Mujan nang marinig niya ito at pinagsabihan niya sila na tumigil sa pagtulong sa kanya kahit alam nilang negosyo ni Yangso ang pinapasukan niya. Dito ipinahayag ng team leader na akala nila ay nasa negosyo siya ng pagliligtas ng buhay. Pinapalaya ni Mujan sila at sinabihan silang tumigil na sa pagiging tagasunod ni Yangso. Binalaan niya silang papatayin kung makita nilang gumagawa pa sila ng masama. Pinapasalamatan ng pinuno ng koponan si Mujan sa awa na ipinakita niya sa kanila at si Mujan ay tumingin kay Yangso, sinasabi na tumaas lang ang halaga ng bayad na kanyang babayaran. Sa katunayan, siya ang magbabayad sa pag-abala sa kanyang kalusugang pangkaisipan at ito'y labis na ikinatakot ni Yangso. Matapos umalis ang karwahe, biglang napagtanto ng 4 na magkapatid na si Mujan ay karapat-dapat na maging kanilang Panginoon. Sinundan nila ang karwahe at napilitan itong huminto. Nagtataka si Mujan kung bakit huminto ang karwahe hanggang sa lumabas siya at makita ang 4 na nakayuko sa kanya at tinatawag siyang boss. Sinasabi nila sa kanya na ipinapangako nila ang kanilang katapatan at magsisilbi sa kanya hanggang sa kanilang kamatayan. Naninindigan ng 4 at tanggapin si Mujan, ngunit naniniwala si Mujan na nagdurusa ang 4 dahil sa mga suntok niya sa kanila. Sinusubukan niyang itakwil sila, ngunit mas malakas pang sumigaw ang 4, hinihiling na alagaan sila habang ipinapakita na sila ay bata pa rin. Ito ay isang malaking sorpresa kay Mujan na akala niya matatanda na ang 4 dahil pangit ang mga mukha nila. Aba, guys, tapos na ang video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng komento ng susunod na bahagi sa seksyon ng komento. Mag-subscribe din sa channel, pindutin ang bell, at I like ang video. Salamat sa panunood at hanggang sa muli nating pagkikita.